Nawawala si Ella? Halos nagkakagulo na ang lahat. The best day na dapat sa lahat ay naging worst nightmare. Ella, Mella's sister, is nowhere to be found. The soon-to-be bride. Hanapin niyo si Ella! Malakas na sigaw ng ama ni Mella sa mga tauhan nito. Pero hindi na nga makita si Ella. She might have run away already. Sigaw naman ng ina nito. You, Mella. Ayokong ipapahiya mo ako dito, Mella. Cover your sister or else. Sigaw ng ama ni Mella nung makita siya nito. Hindi pinanganak si Mella na pipi. It's just that accident happened at nawalan na siya ng kakayahang makapagsalita. But she can understand things and answer them using sign language. Do it, Mella. Walang makakapagligtas ng kahihiyan ng pamilya natin bukod sa'yo. Do it, or you'll be forever mute. Stop it, hon! Sigaw ng ina ni Mella. She should know her place. Malakas na sigawan ng mga tao nang bigla na lamang. Mella? Oh no, Mella? Madilim na ang kalangitan nang marating din na Mella at ng kanyang ate Ella ang kalsading patungo sa kanilang bahay. Galing sila sa mall. Masaya, pagod, pero punong-puno ng kwentuhan at tawanan. Sa loob ng sasakyan, nakasindi ang malamlam na ilaw sa dashboard at sa stereo ay marahang umaawit ang isang lumang awitin mula sa radyo. May hawak na milk tea si Ella, habang si Mella naman ay mahigpit na nakapwesto sa manibela. Nakafocus sa daan ngunit sumasabay sa kulitan ng kanyang ate. Ate, sobra ka na talaga kanina. Nakipagtalo ka pa sa cashier para lang sa kulang na sukli. Natatawang sabi ni Mella habang umiiling-iling. Hindi naman kasi tama yung binigay sa akin. Mahiya naman sila. Buti na lang napansin ko. Kung hindi, kawawa na naman ang ibang customers kung palaging ganun. Tsaka isa pa, Mella. Hindi na tayo bata, ano? Kailangan nating maging practical sa buhay. Gugulangan pa tayo. Sagot ni Ella. Pabirong nagtaray sabay higop ng kanyang inumin. Grabe ka ate, ang sungit mo. Pero buti na lang hindi tayo pinaalis ng guard. Natatawang wika naman ni Mella, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Nakakabawas sa pagod ang tawa nila. Ramdamang gaan ang loob matapos ang isang buong araw na magkasama. Sa labas ng sasakyan, tahimik ang lansangan. Kaunting sasakyan na lang dumaraan sa ganoong oras. Ang mga ilaw sa poste ay tila malalaking mata na nagmamatsyag sa bawat galaw nila. Sa kanilang paligid, ang mga bahay ay nakapinta sa dilim. Tahimik, malayo sa ingay ng syudad. Walang babala, walang palatandaan. Hanggang sa marinig nila ang isang malakas na tunog. Isang busina, malalim at umaalingaw-ngaw. Tila isang halimaw na bumabangon sa dilim. Masakit sa tenga. Mabilis ang mga pangyayari. Hindi nila kayang kontrolin. Ano? Naputol ang tawa ni Mella at ang mundo ay biglang bumagal. Mula sa malayo, isang dambuhan ng truck ang bumalandra sa kalsada. Hindi ito basta dumaraan lamang. Nawalan ito ng kontrol. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw at ang ingay ng bumubusina nitong makina ay lumulunod sa lahat ng tunog sa paligid. Diretso ang takbo nito. At ang pinaka nakakakilabot, direkta itong patungo sa kanila. Hindi na nagdalawang isip pa si Mella. Sa isang iglap, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa manibela at malakas na kinabig ito. Ate! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Si Ella na kanina'y nakangiti pa ay biglang natigilan. Mabilis siyang tinapon ang hawak na milk tea at ang kanyang kamay ay biglang napakapit sa upuan. Sa mga mata niya ay naghalo ang gulat at hindi makapaniwala. Mella, may truck! Alam na ni Mella. Alam niya na. Nasa harapan na nila ito. Malapit na. Masyado nang malapit. Pilit niyang iniwas ang sasakyan pero napakabilis ang pangyayari. Ang kanyang mga kamay ay nanginig sa paghawak sa manibela.
Ngunit sa bilis ng lahat, hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ang truck ay hindi bumabagal. Wala itong kontrol. Wala itong preno. Dire-diretso ito sa kanila. Parang isang dambuhalang anino na handang lumamo ng kahit anong masagasaan. Ate, kumapit ka! Sigaw ni Mela habang pilit niyang kinokontrol ang sasakyan. Si Ella naman sa takot ay hindi na nakasagot. Pilit niyang hinahanap ang seatbelt para higpitan. Ngunit masyadong mabilis ang pangyayari. Sa isang iglap, sa isang segundo, isang malakas na putok ng bakal sa bakal. Ang mundo ay tila sumabog sa ingay ng pagbangga. Ang kotseng minamaneho ni Mela ay tumagilid, umiikot, at ang lahat ng nasa loob ay nagkalat sa ere. Ang bag, ang cellphone ni Ella, ang natapon na milk tea, at higit sa lahat, ang kanilang mga sarili. Si Mela ay napapikit. Hindi na alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ramdam niya ang matinding pagyanig ng katawan niya, ang malamig na salamin na tumama sa kanyang balat, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Si Ella naman ay napasigaw, ngunit hindi niya na alam kung may nakarinig pa sa kanya. Ang tanging naririnig niya na lang ay ang ingay ng bakal na nadudurog, ang tunog ng gulong na kumakaskas sa kalsada, at ang nakakabinging tunog ng kanyang sariling hininga. Hanggang sa tumigil ang lahat. Dahan-dahan, humupa ang ingay. Ang kotseng kanina'y gumugulong sa kalsada, ngayon ay hindi na gumagalaw. Ang usok ay pumapailan lang sa ere. At sa gitna ng dilim, tanging ang mga sirang ilaw ng sasakyan ang nagsisilbing tanglaw. Tahimik. Maya-maya, isang mahinahong ungol ang pumuno sa hangin. Si Mela, dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit lahat ay malabo. Masakit ang kanyang katawan. Ang kanyang ulo ay tila sasabog sa hapdi. Pinilit niyang gumalaw, ngunit parang mabigat ang lahat. Ate, mahinang tawag niya. Ate Ella? Walang sagot. Sa sandaling yon, muling bumilis ang kanyang tibok ng puso. Pilit niyang ibinaling ang kanyang ulo. Hinanap ang kanyang ate. Sa tabi niya, si Ella ay hindi gumagalaw. Ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha at ang kanyang katawan ay nakayuko, parang natutulog. Ate, mas malakas na tawag ni Mela. Nanginginig na sa takot. Ate Ella, gising ka! Please! Walang sagot. Ngunit sa isang iglap, biglang gumalaw si Ella. Bumuka ang kanyang bibig at siya'y sumigaw. Ngunit wala siyang narinig. Wala. Nakikita niya ang bibig ng ate niyang gumagalaw. Nakikita niya ang takot sa mukha nito, pero wala siyang marinig kahit isang tunog. Para bang nasa ilalim siya ng tubig, nilulunod ng katahimikan. Ate, pilit niyang inabot si Ella, ngunit biglang nagdilim ang kanyang paningin. Maya-maya, naramdaman niya na ang malamig na hangin sa kanyang balat. Ang sunod na natandaan niya ay ang pagmulat na ng kanyang mga mata sa isang puting kwarto. Ang amoy ng alkohol, ang tunog ng makina sa tabi niya, at ang malamig na higaan kung saan siya nakahiga. Dahan-dahang iminulat ni Mela ang kanyang mga mata. Maputi ang kisame, malamig ang hangin, at may amoy ng alkohol na pumuno sa kanyang pang-amoy. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang katawan. Tila ba may pumipigil sa kanya upang gumalaw. Sa bawat pilit niyang igalaw ang kanyang mga daliri, may bahagyang sakit na lumalatay sa kanyang balat. Nagtataka siyang lumingon sa paligid. Nakasuot siya ng puting hospital gown at ang kanyang mga kamay ay may nakakabit na tubo ng swero. Nasa ospital siya. Ngunit paano? Bakit? Anong nangyari? Ang huling natatandaan niya ay ang liwanag ng mga ilaw, ang malakas na busina at ang malamig na takot na bumalot sa kanya bago ang lahat ay naging itim. Hindi pa man niya lubusang naintindihan ang nangyayari, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang doktor, kasunod ang kanyang mga magulang.
Kita niyang pagkabahala sa kanilang mga mata. Nagmamadali silang lumapit sa kanya. At sa pagkakataranta, nagsimulang magsalita ang doktor. Ang kanyang ina naman ay lumuluha habang hawak ang kanyang kamay. At ang kanyang ama ay mukhang hirap na pigilan ng emosyon. Ngunit, isang bagay ang ikinagulat ni Mela. Wala siyang narinig. Kitang-kita niya ang paggalaw ng kanilang mga labi. Alam niyang may sinasabi ang mga doktor. May sinasabi ang kanyang ina. May tinatanong ang kanyang ama. Pero wala na. Wala ni isang tunog ang pumapasok sa kanyang tenga. Napakunot ang kanyang noo. Bakit? Anong nangyayari? Ate Ella, mahina niyang bulong ngunit hindi niya marinig ang sarili niyang boses. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sinubukan niya magsalita ulit. Mama? Pero katahimikan lamang sumalubong sa kanya. Bakit? Bigla siyang kinabahan. Hindi. Hindi maaaring. Napatingin siya sa doktor. Pilit na inaaninag ang sinasabi nito. May binabanggit ito tungkol sa isang aksidente. Isang malakas na pagbangga. May hinahawakan itong chart. Tila may pinapaliwanag sa kanyang mga magulang. Ngunit kahit anong pilit niyang intindihin, wala siyang marinig. Wala. Napalunok siya. Hinawakan ang kanyang ulo. Pinipilit intindihin ang sitwasyon. Wala na ba siyang pandinig? O panaginip lang ba ito? Hindi niya namalayan ang pag-agos ng kanyang luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang kanyang mga tenga. Anong nangyayari sa akin? Nanginginig niyang binigkas. Pero kahit ang sarili niyang tinig ay hindi niya marinig. Sa kanyang harapan, lalong nag-aalala ang kanyang ina. Mahigpit itong hinawakan ng kanyang kamay pero hindi niya marinig ang sinasabi nito. Napatingin siya sa kanyang ama, sa doktor. Lahat sila ay nagsasalita, ngunit walang tunog na lumalabas. Tahimik ang mundo ni Mela at doon niya napagtanto, nawalan siya ng pandinig. Nakita ng doktor ang takot sa kanyang muka. Sandaling natigilan ito. Waring hindi alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Sa halip na magsalita, kinuha nito ang isang clipboard at isang papel, tsaka inilapit iyon kay Mela. Nakasa doon ang paliwanag, ang aksidente, ang malakas na pagbangga, ang matinding pinsaling tinamo niya. Dahan-dahang sinundan ng kanyang mga mata ang bawat salita. Habang binabasa niya ang ulat, unti-unting lumabo ang kanyang paningin dahil sa namumuong luha. Malubha ang natamong pinsala sa ulo ni Mela na nagdulot ng pagkawala ng kanyang pantinig. Napalunok siya. Pilit na pinipigil ang panginginig ng kanyang kamay. Muli niyang itinuloy ang pagbabasa. Doon niya nakita ang bahagi kung saan nakasaad ang kalagayan ng kanyang ate. Mas ligtas si Ella. Nagkaroon lamang ito ng minor injuries. Mga galos, bali sa braso, ngunit walang malubhang tama. Mas siya ang napuruhan. Napatitig siya sa sarili sa salamin sa tapat ng kanyang kama. Doon niya tuluyang nakita ang kanyang itsura. Puno ng benda ang kanyang ulo. May sugat sa pisngi. At halos buong katawan niya ay may benda rin. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang bibig. Hindi niya ito narinig. Pero ramdam niya ang bigat ng sakit sa kanyang dibdib. Ngunit ang sakit ng kanyang kalagayan ay lalo pang pinalala ng realidad na sumalubong sa kanyang pamilya. Hindi lamang ang kanyang katawan ang dumaan sa matinding pagsubok, kundi pati na rin ang kanilang buhay. Dahil sa sunod-sunod na gamutan na kinailangan niyang pagdaanan, napilitan ang kanyang mga magulang na mangutang ng malaking halaga mula sa iba't ibang kumpanya. Wala silang ibang pagpipilian. Subalit ang mas masaklap, ang aksidente nila ay sumabay pa sa pagbagsak ng negosyo ng kanilang pamilya. Nalugi ang kumpanya ng kanyang ama at unti-unting nilamon ng utang ang lahat ng kanilang naipundar. Naging doble ang bigat ng problema. Hindi lang ang pagkawala ng kanyang pandinig, kundi pati na rin ang pagkawala ng kanilang kasiguruhan sa hinaharap.
Habang siya ay nakaratay, pilit namang nilalabanan ng kanyang mga magulang ang sunod-sunod na pagsubok. Isang gabing dumalaw ang kanyang ina, mahigpit siyang niyakap nito. Ngunit sa kabila ng mahigpit nitong pagyakap, ramdam ni Mela ang panghihina at lungkot sa kanyang katawan. Hindi na niya kailangang marinig ang sinabi nito upang malaman ang totoo. Mula sa pagiging isang masayang pamilya, biglang bumulusok sila sa isang bangungot na hindi nila inaasahan. Matapos ang matinding pagsubok na hinarap ni Mela at ng kanyang pamilya, muling dumaan sa isang pagsubok ang kanilang pamilya. At iyon ay ang pagtupad sa kasunduan. Ang aksidente ni Mela na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pandinig at matinding gamutan ay nagdagdag na hindi mabilang na problema sa kanilang buhay. Hindi pa rin lubos makapaniwala ang kapatid ni Mela na si Ella na siyang magbabayad ng halos buong utang ng kanyang pamilya. May nobyo na si Ella. Hindi niya kayang iwan ito dahil mahal na mahal niya ito. Nag-usap na rin naman sila sa planong pagpapakasal ng pamilya niya sa pamilya ni Jared na hindi niya naman lubos na kilala. Bagay na pinagtalunan nilang magkasintahan. Ang sitwasyon nila ay naging mas komplikado nang lumapit si Jared, ang panganay na anak ng kumpanyang pinagkakautangan ng kanilang pamilya. Hindi na nila matutugunan ang mga utang. At si Jared, na hindi lang mayaman kundi may kapangyarihan, ay nag-alok ng isang kasunduan. Ang pagpapakasal ni Ella sa kanya bilang kapalit ng pagbabayad sa kanilang mga utang. Ang kasunduan na ito, bagamat isang uri ng solusyon, ay hindi basta-bastang tinanggap ni Ella. Ella, hindi mo ba naiintindihan? We need this for Pet's sake. Ang kanyang ina ay tumaas ang boses sa bigat ng sitwasyon. Nagmamadaling nagsalita. Wala tayong ibang pagpipilian. Ang utang natin ay kumakain na ng buong kumpanya. Si Jared na lang ang makakatulong sa atin. You are old enough, Ella. Hindi naman pwede si Mela. Pero Mama, sagot ni Ella, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkabigo. Hindi ko kayang gawin yon. Ibig sabihin ba nito papakasal ako kay Jared para lang mabayaran ng utang? Paano ang puso ko? Paano ang pagmamahal ko? Hindi ko naman kayang isacrifice ang sarili ko para sa pera. Ella, hindi ito tungkol sa pagmamahal o puso. Ang ama ni Ella ay sumingit na may kabuntot na galit at panghihinayang. Ito ang buhay natin. At ang kasunduan ni Jared ay ang tanging paraan para makaligtas tayo. Hindi ko kaya, Papa. Ang boses ni Ella ay nanginginig at kitang-kita ang sakit sa kanyang mga mata. Ipinapaubaya ako ng mga bagay na nauukol sa pamilya. Pero hindi ko kaya mawala ng pagkakataon na makapagdesisyon para sa sarili ko. Hindi ko kaya makasal kay Jared na walang pagmamahal. Ang mga magulang ni Ella, bagamat nauunawaan ng pagkabigla ng anak, ay hindi maiwasang magalit at mawala ng pasensya. Hindi nila kayang tanggapin ang desisyon ng anak na magtakda ng sariling landas, sapagkat ang utang na iniwan ng kanilang kumpanya ay nagbabantang kumitil ng lahat ng kanilang mga pangarap. Ella, hindi mo ba nakikita? Ang kanyang inay umiiyak na nagsalita. Ang perang ibabayad ni Jared ay magbibigay sa atin ng pagkakataon na muling magsimula. Hindi ba sapat na iyon? Ngunit ang puso ni Ella, hindi kayang tanggapin ng isang kasunduang napipilitan lamang. Mama, hindi ako magiging maligaya. At kahit anong mangyari, hindi ko kayang isakripisyo ang sarili ko at ang pagmamahal ko kay Jared para lang sa pera. Hindi ko kayang pakasalan ng isang tao na hindi ko mahal, kahit ano pang sabihin ng lahat. Habang ang pamilya ay nagkakasagutan, si Mela naman na nagmamasid lang sa gilid ay hindi na alam kung paanong kikilos. Bagamat malaki ang kanyang pasasalamat sa pagkakaroon ng pamilya, nakaramdam siya ng labis sa sakit at lungkot dahil sa sitwasyong iyon. Naaalala niya ang mga sakripisyo ng kanyang ate, si Ella, na palaging inuuna ang pamilya kaysa sa sarili. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat ng pagsubok, napansin niyang si Ella ay natutulungan ng maging matatag sa mga desisyon nito.
Isang araw nang sumapit ang gabi bago ang nakatakdang kasal, nagising si Mela na hindi makita ang kanyang ate sa bahay. Ang kanilang mga magulang ay nag-aalala at nagmamadaling maghanap sa paligid. Ngunit wala silang nakitang kahit anong bakas si Ella. Agad silang nagkaroon ng takot. Hindi nila alam kung saan ito pumunta at kung anong nangyari. Nasaan siya? Tanong ng ama ni Mela na ang mukha ay puno ng kaba. Sumigaw. Kailangan natin siyang hanapin. Ang kasal na to ay tanging paraan para maligtas tayo. Flashback. Isang gabi bago magdesisyon si Ella na magtago, nagtakip siya ng mga unan sa kanyang mukha habang nagsusumbong kay Mela tungkol sa lahat ng kanyang nararamdaman. Wala siyang kaalam-alam, si Mela ay nakikinig lang ng tahimik. Umaasa na darating ang pagkakataon na magbukas ang ate niya at ilabas ang lahat ng hinanakit. Wear this earpiece, Mela. I wanna rant something. Hindi ko kayang pakasalan ng isang lalaking hindi ko kilala, Mela. Malakas na sabi ni Ella pero nagsorry agad siya nung kumunot ang noo ni Ella. Dahil masyadong napalakas iyon at iba na ang dating sa tenga ni Mela. Ang mga mata niya ay puno ng takot at inis. Ngunit ang puso niya ay puno ng kalituhan. Bakit nga ba kailangang pakasalan siya? Hindi ko pa nga siya nakikita. Tapos, bigla na lang ipinakilala ang pangalan ng Jared na yon. Tahimik lamang si Mela. Pero ang mga mata niya ay nagsasabing alam niyang may mas ibang malalim na nararamdaman si Ella. Hindi siya makapagsalita. Ngunit ang simpleng pagkakaintindi ni Mela ay isang malaking tulong kay Ella. Ano pa bang gusto nilang mangyari? Malaki na ang utang ng kumpanya tapos ngayon, ako pang gagamitin nila? Pinipilit nila ako magpakasal sa isang lalaki na hindi ko nga alam kung anong itsura. Naku, baka naman pangit pa yan. Tawa na lang ni Ella, pero halatang pagkabahala sa tono ng boses niya. Mula sa kama, nagbigay si Mela ng isang malungkot na ngiti. Hindi na siya nakapagsalita, ngunit ang pag-unawa sa mga mata ni Ella ay nagpapakita ng walang katapusang suporta. Sana hindi ako masaktan. Wika ni Ella, pilit na itinaguyod ang tapang. Sana lang, hindi siya pangit. Kasi baka hindi ko kayanin, Mela. Muli, walang sinabi si Mela kundi isang tahimik na tango. Ngunit sa loob-loob ni Mela, iniisip niya kung paano magiging madali kay Ella na tanggapin ang kasal na ito. Alam niyang may takot si Ella sa mga bagay na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Hindi pa niya nakikita si Jared at ang kanyang mga takot ay nakaangkla sa takot ng pagiging hindi sapat. O ang takot na ang kasal ay magiging isang pasakit sa kanya. Naisip ko lang, baka naman pangit si Jared. Hindi ko pa siya nakikita, baka naman baka siya yung pinakapangit sa buong mundo at hindi ko pa siya nakikilala. Habol ni Ella, na may pagkatalo sa tono ng boses. Paano kung hindi ko siya magustuhan? Paano kung hindi ako matuwa sa kanya? Sa likod ng kanyang mga mata, alam ni Mela na ang ate niya ay puno ng pagdududa. Ngunit ang mga saloobin ay tila nauurong sa takot na baka magkamali siya. At habang ang kanilang mga mata ay nagtagpo, naramdaman ni Mela ang panghihinayang. Pati siya ay hindi kaya magsalita upang iparating kay Ella ang kanyang tunay na nararamdaman. Kaya pinili niya maghintay at makinig sa bawat galak at hinagpis ng kanyang ate. Ito na bang buhay ko? Tanong ni Ella sa sarili. Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Lahat ng to, parang hindi ko kayang pagdaanan. Walang ibang makapagsalita kundi si Mela. Ang tanging magagawa niya na lang ay maghintay, makinig, at magbigay ng isang malalim na pag-unawa na walang ibang makakapagsabi kundi siya lang. Kinabukasan ng umaga, nagising si Mela ng maaga. Puno ng liwanag ang kwarto niya at sa pamamagitan ng bintana sa second floor, nakita niya ang isang magandang araw. Ang araw ay sumisikat at ang hangin ay maligamgam at magaan. Ngunit kahit na ang paligid ay masyadong tahimik at maganda, may isang bagay na nakakaramdam siya ng kabigatan sa kanyang puso. Habang nakatanaw sa bintana,
Nag-iisip siya tungkol sa nangyari kagabi. Ang mga saloobin ng ate niyang si Ella ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Ang mga pangarap ni Ella, ang mga takot at pagdududa, pati na rin ang mga saloobin na wala siyang masabi. Iniisip ni Mela kung paano nilang haharapin ang lahat ng darating. Lalo na't ang ate niyang si Ella ay nagdesisyong tumakas mula sa mga planong ipinataw sa kanya ng kanilang pamilya. Bigla, ang tahimik na umaga ay nabasag nang dumating si Ella sa kwarto ni Mela. Ang mukha ni Ella ay puno ng luha at makikita sa kanyang mga mata ang takot at pagkabahala. Mabilis na tumakbo papunta sa kama si Ella at niyakap si Mela ng mahigpit. Hindi na napigilan ni Ella ang mga luha na patuloy na dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Mela, sabi ni Ella na ang boses ay puno ng kalungkutan. Narinig ko silang nag-uusap. Sabi nila, kapag kinasal na ako kay Jared, aalisin na nila ako sa buhay mo. Hindi na tayo pwedeng magsama. Hindi na tayo pwedeng magkasama pa. Umiiyak si Ella habang patuloy na niyayakap si Mela. Tahimik naman na tinanggap ni Mela ang yakap ni Ella. Walang tunog. Pero ang damdamin ng bawat isa ay nagkakaintindihan sa bawat pagkakahawak na iyon. Hindi nila kaya magsalita ng sapat. Ngunit ang mga mata nila ay nagsasabi ng lahat ng nararamdaman nila. Nang matapos ang ilang sandali ng tahimik na yakap, umangat si Ella at tinitigan si Mela sa mata. Sorry, Mela. Kung hindi ko pinilit na magpunta sa mall kasama ka para bumili ng regalo sa boyfriend ko, hindi sana nangyaring aksidente. Hindi sana nangyari na mawalan ka ng pandinig. Kung hindi ko lang sana pinilit na sumama ka. Tahimik na tumango si Mela. Ang mata ay puno ng pangunawa. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang bawat kilos niya ay nagsasabing, walang anuman. Kahit hindi siya makapagsalita, alam niyang hindi niya dapat sisihin sa lahat ng nangyari. Lahat ng ito ay bahagi ng buhay na kanilang kailangang pagdaanan. At alam niyang hindi kasalanan ni Ella ang nangyari. Pinunasan ni Ella ang kanyang mga luha at dahat-dahang sinabi, nais ko lang na sana hindi ka saktan. Gusto ko sana na maayos ang lahat. Na hindi kita nasaktan sa mga desisyon ko. Kasi Mela, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Si Mela, bagamat hindi kaya magsalita, ay ipinakita ang kanyang pasensya sa pamamagitan ng pagngiti. Ang simpleng ngiti na iyon ay naging sagot ni Mela sa lahat ng sinabi ni Ella. Hindi kailangan ng maraming salita upang iparating ang mensahe. Sapat na ang pagmamahal at ang kanilang samahan bilang magkakapatid. Alam ko, mahina at puno ng pagmamahal na sagot ni Mela sa sarili niyang isipan. Hindi niya kaya magsalita, pero ang puso niya ay nagsasalita para sa kanya. Puno ng pasensya at pag-unawa. Alam niya hindi kailangang ipaliwanag ang lahat. Si Ella, sa kabila ng nararamdamang takot, ay hindi na kailangang mag-sorry pa. Dahil sa kanilang relasyon, alam nilang pareho na sila ay hindi kailanman magsusuko sa isa't isa. Puno ng pagnanais na matulungan ng ate, hinawakan ni Mela ang kamay ni Ella. At kahit hindi nila kaya magsalita ng malakas, ang bawat kilos at bawat mata ay nagsasabi ng lahat ng kailangan nilang iparating. Ang lahat ng to ay mangyayari at malalampasan natin, ate. Sa kanyang mga mata at kaluluwa ay nasabi ni Mela. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, nananatiling matatag ang kanilang samahan. Alam na lang, kahit sa kabila ng lahat ng kalungkutan at takot, magkakaroon pa rin sila ng lakas upang magpatuloy. Hindi nila alam kung anong hinahar para sa kanila. Pero sa bawat araw na sila'y magkasama, natututo silang tanggapin ang buhay at magpatuloy. Hindi na magkasama sa mga plano, kundi magkasama sa pagmamahal at pag-unawa. Nasa loob ng kwarto si Mela. Tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Mula sa kinahihigaan niyang posisyon, tinitingnan niya ang ate niyang si Ella. Hindi maikakaila ang pagkabahala at galit sa mga mata ni Ella. Ang tanging ilaw sa silid ay ang malambot na ilaw mula sa lamp na nakapatay sa kabila ng kanilang pag-uusap. At ang matamis na amoy ng gamot at antiseptic sa hangin.
Bakit ba kailangan ko pang gawin to, Mela? Puno ng hinagpis at ines ang tono ni Ella. Hindi ba't sapat ng lahat ng sakripisyo ko para sa pamilya natin? Bakit ako pa? Ako na lang ba palagi? Mabilis na nagkatinginan ang kanilang mata. Ngunit si Mela, dahil sa sitwasyon ay hindi makasagot. Sa halip, ang tanging mga mata at galaw ng katawan ng kanyang ginagamit. Minsan ay tumango siya. Isang simpleng paggalaw sa parang nagsasabing, "Naiintindihan kita, ate." Pero hindi siya makapagsalita. Hindi tumigil si Ella. Umupo siya sa isang silya malapit sa kama at inihilig ang ulo sa kanyang mga palad. Wala na akong ibang mapuntahan, Bella. Ang sakit. Bakit ako? Hindi ko kayang magpakasal kay Jared. Hindi ko siya mahal. Hindi ko siya gusto. Bakit ako yung napili? Hindi ba't ako na lang ba yung magdadala ng bigat ng lahat ng to? Hindi napigilan ni Ella ang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan magsisimula o kung paano ipapaliwanag ang sakit na nararamdaman niya. Hindi ko kayang gawin to, Mela. Walang kalayaan. Wala akong kalayaan. Malakas niyang sinabi, kasabay ng pagbagsak ng mga luha. Wala akong ibang paraan kundi ang magpakasal na lang. Yan ang plano nila sa akin. Magiging alipin ako sa isang kasunduan na hindi ko pinili. Habang umiiyak si Ella, tanging ang mga mata ni Mela ang nagbigay ng kaunting aliw. Ang pag-angat ng kanyang mga mata at unti-unting pagtango ay nagpapakita ng malasakit. Ngunit, malalim ang bigat ng sitwasyon at alam niyang hindi ito sapat. Si Ella naman ay nagpatuloy at sa bawat salitang binitawan, ramdam ang takot at ang pasakit sa kanyang puso. Kung tatanungin nila ako, Mela, hindi ko kayang tanggapin na magpakasal kay Jared. Magiging isang malaking kasunduan lang na magpapaalipin sa akin. At anong mangyayari pagkatapos? Ang buhay ko ba'y iikot na lang sa paggawa ng mga bagay na hindi ko gusto? Hindi ko kayang magpanggap na masaya ako sa isang taong hindi ko naman mahal. Si Mela, kahit na hindi nakakapagsalita, ay dumapo ang kamay sa kamay ni Ella. Isang simpleng gesture ng pagmamahal. Walang mga salitang binitiwan. Pero ang paghawak ni Mela sa kamay ni Ella ay nagsasalita ng higit pa kesa anumang salita. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagpatuloy pa si Ella. Ang daming problema. Ang daming tao na umaasa sa akin. At hindi ko kayang madala lahat ng to ng mag-isa. Wala na akong ibang gusto kung hindi makaalis. Makalayo sa lahat ng to. Kailangan kong tumakas. Kailangan ko ng kalayaan. Ang kanyang boses ay naging malungkot at puno ng pasakit. Nag-isip si Mela ng ilang sandali. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang pandinig, may malalim na pangunawa siya sa kalagayan ni Ella. Gusto niyang magsalita. Ngunit alam niyang hindi niya kayang iparating sa atin niya ang mga salita na magpapagaan ng loob nito. Tanging ang kanyang mga mata at ang malalim na hakbang sa kanyang dibdib ang nagsasabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng bibig. Bumangon si Ella mula sa silya at lumapit sa bintana. Tinatanaw ang madilim na kalangitan sa labas. Kung kaya ko lang sana na magtago, Mela. Kung sana lang may ibang paraan. Kung sana lang hindi ako pinilit ng mga magulang ko. Kung sana lang. Dahil sa kawalan ng boses, isang malalim na paghinga na lang ang pinili ni Mela. Nang makita ni Ella ang hinagpis sa mata ng ate niya, nagulat siya. Hindi ko iniisip kung gaano kalaki ang sakripisyo ni Mela. Naisip ni Ella. Pati siya dumaan sa matinding pagsubok. At ngayon siya na lang nandyan para sa akin. Alam mo, Mela, sinabi ni Ella ang tinig ay medyo huminahon. Nagpapasalamat ako na andyan ka pa rin para sa akin. Hindi ko man kayang sabihin ang lahat ng to sa mga magulang ko. At hindi ko kayang tanggapin ang mga plano nila. Ang tanging makakapagbigay sa akin ng lakas ay ikaw. Tiningnan ni Mela si Ella. Isang mata na puno ng malasakit. Isang galak sa kabila ng lahat ng hinagpis na nararamdaman ng ate niya. Pwede ba akong magtago, Mela?
Tanong ni Ella nang may mapagkumbaba. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap na maghanap ng kalayaan. Pwede ba akong tumakas? Pwede ba akong maghanap ng buhay na sa akin? Pwede ba akong mabuhay nang hindi ang mga utang ng pamilya natin ang bumubuntot sa akin? Nakatayo si Mela, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Pwede ba akong magbigay ng lakas? Nararamdaman niyang may mahigpit na pagkakahawak ang sakit sa kanyang dibdib. Ngunit tanging isang ngiti lamang ay binigay ni Mela. Isang ngiti na walang hanggang pagmamahal at pag-unawa. Isang ngiti na nagsasabing hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan. Tumango si Mela, isang tahimik na tanda ng pagsang-ayon kay Ella. Hindi niya na kailangang magsalita, ngunit sa simpleng galaw ng kanyang ulo at sa mga mata niyang puno ng malasakit, nagbigay siya ng kaunting pag-asa kay Ella. Ang kanilang hindi pagkakaunawaan at ang mga saloobin ni Ella ay nagkaroon ng liwanag sa gabing yon, na kahit walang mga salitang lumalabas, nagkakaintindihan sila. Si Ella na hindi na kayang pigilan pa ang kanyang mga emosyon ay biglang niyakap si Mela ng mahigpit. Si Mela na sa kabila ng kalagayan ay pinilit na ibalik ang yakap, gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Hindi siya makapagsalita, pero ang yakap na yon, ang mahigpit na paghawak ng kanilang mga katawan ay nagsasabi ng higit pa sa anumang salita. Salamat, Mela. We may be related by blood, but I'm so thankful na andyan ka. Mahina at maluha-luha sabi ni Ella, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga mata. Alam kong walang ibang makakaintindi sa akin kundi ikaw. Sa kabila ng sakit at ang hirap na dulot ng kalagayan ni Mela, naramdaman niyang may koneksyon pa rin siya sa ate niya. Hindi kayang sirain ng anumang pagsubok ang kanilang samahan. At sa gabing yun, nagkaroon ng tahimik na kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Isang kasunduan na nagsasabing kahit anong mangyari, magiging matatag sila. Matapos ang ilang sandaling tahimik na yakapan, biglang humarap si Ella kay Mela at binigyan siya ng isang malungkot ngunit determinadong ngiti. Hindi ko na kaya magpanggap, Mela. Hindi ko kaya magpakasal kay Jared. Hindi ko kaya maging bahagi ng buhay na yon. Kailangan kong umalis. Kailangan kong maghanap ng sarili ko. Mula sa kabila ng silid, muling tumango si Mela. Ang mga mata ay naglalaman ng pag-unawa at pasensya. Mula sa lahat ng ito, alam niyang may pangarap si Ella. Isang pangarap na hindi dapat madurog ng mga responsibilidad at mga pasakit na ipinataw sa kanila. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng lakas para tumulong sa ate niyang umalis sa landas na itinakda para sa kanya. Hindi nagtagal, nakita ni Mela na nagmamadali si Ella na kumuha ng ilang mga gamit sa kanyang bag. Ang kamay ay nanginginig sa mga gamit na ikinukwintas. Nagmadali si Ella, halos wala nang patumanga. Ngunit may determinasyon sa bawat hakbang na ginagawa. Hindi na siya maghihintay ng ibang pagkakataon. Hindi siya magsasayang ng panahon. Ikaw na lang ang tanging dahilan kung bakit ko kaya pa rin magpatuloy, Mela. Sabi ni Ella at ang boses ay parang may pagkabasag sa bawat salita. Walang makakapigil sa akin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, si Mela ay tahimik na nagmamasid. Ang mga mata niya ay may kalungkutan at pangihinayang. Ngunit ang kanyang puso ay buo. Nagbigay siya ng isang huling ngiti sa ate niyang si Ella bago ito lumisan. Tumango siya ng bahagya. Isang simbolo ng pagtanggap sa desisyon ni Ella at ng pag-unawang kahit siya ay nawalan ng boses. May iba pang paraan ng komunikasyon sa pagitan nilang dalawa. Bigla tumingin si Ella sa paligid ng kwarto. Ang mga pader ng kanilang tahanan na dati ay puno ng mga alaala, mga pangarap at pagmumuni-muni. Ngunit sa gabing yon, ang mga pader na iyon ay nagiging saksi ng kanyang desisyon. Ang desisyon niyang tumakas at maghanap ng sarili niyang landas. Hindi na siya maghihintay sa mga plano ng iba, kundi magtatayo siya ng sariling kapalaran. I'll be back for you, Mela. You'll always be my sister, no matter what happens. Nagtagpo ang kanilang mga mata at si Ella ay dahan-dahang lumabas ng kwarto. Habang lumalabas si Ella, naramdaman ni Mela ang sakit at ang panghihinayang na dulot ng kanyang kalagayan.
Ngunit ang puso niya ay naglalaman ng pag-asa. Alam niya hindi pa tapos ang lahat. Magkikita pa ulit sila. At hindi niya bibitawan ang ate niya. Sa kabila ng pagkawala ng pandinig at ang lahat ng pasakit na dulot ng aksidente, si Mela ay nagpa siyang maghintay. Maghihintay siya sa pagbabalik ni Ella. At higit sa lahat, maghihintay siya hanggang sa makahanap ng lakas upang magsalita. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Nawawala si Ella? Ang sigaw ng ama ni Mela. Naglalagablab sa galit at takot. Ang araw na dapat sana may dudulot ng kasiyahan sa kanilang pamilya ay naging isang bangungot. Si Ella, ang ate ni Mela, ay hindi makita saan man. Ang babaeng nakatakdang ikasal, ang pinakamahalagang tao sa kanilang pamilya ngayon, ay nawawala. Hanapin niyo si Ella! Muling sigaw ng ama ni Mela sa mga tauhan nito. Ang bawat salita niya ay puno ng takot at galit na para bang ang buong mundo ay nagdududa sa kanilang pamilya. Ay nako, hindi na nga nila makita si Ella. Malamang tumakas na siya. Sigaw naman ng ina ni Mela. Ang boses nito ay may halong pangungulila at pagkabahala. Alam ni Mela na may malaking ibig sabihin ng pagkawala ng ate niya. At wala na makakapag-ayos ng lahat, kundi siya. Naglalakad si Mela patungo sa isang sulok ng silid. Hindi alam kung paanong haharapin ang mga nangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, natanaw siya ng ama ni Mela na agad naman siyang tinawag ng may galit sa mata. Ayokong ipahiya mo ako dito, Mela. Tumulong ka na. Cover your sister. Or else? Sigaw ng kanyang ama na tila hindi na kayang itago pa ang galit. Ang mga mata nito ay kumikislap na hindi maipaliwanag na emosyon. Galit, takot at pagkabigo. Ngunit hindi siya nakasagot. Hindi siya makapagsalita. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa nangyaring aksidente. Nawalan siya ng kakayahang magsalita. At tanging ang mga galaw ng kanyang mga kamay at mata na lamang ang nagiging kasangkapan niya upang makipag-ugnayan sa iba. Do it, Mela! Iginiit ng ama. Ang tinig nito ay nagiging mas mataas. Walang ibang makakapagligtas ng kahihiyan ng pamilya natin kundi ikaw. Do it, or you'll be forever mute. Ang mga salitang yon ay tumusok kay Mela. Hindi na siya makapagsalita. Ngunit ramdam niyang hindi siya pinapalakas ng kanyang pamilya. Ngunit hindi siya magpapaapekto sa galit ng kanyang ama. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang ina, ngunit naguguluhan siya. Na ang nanay na nakilala niya ay hindi na ganoong kalupit. Stop it, hon! Sumigaw ang ina ni Mela. Ang boses nito ay puno ng paghihirap at galit. Ang mga mata nito ay naglalaman ng paghihirap. Alam nitong hindi kaya magsalita ni Mela. At ang mga salitang lumalabas mula sa bibig ng asawa nito ay masyadong malupit para sa isang batang katulad ni Mela. She should know her place. Ang sigaw naman ng ama. Ang mga salita nito ay parang mga matalim na kutsilyo na tumaga sa puso ni Mela. Hindi na nakayanan pa ng mga tao sa paligid. Ang mga mata nila ay puno ng tensyon at nagkagulo na sa sala. Ang mga malalakas na sigawan at ang siksikan ng mga tao sa isang tabi ay nagbigay ng takot at gulo sa mga naroroon. Puno ng panik at kalituhan ng mga tao. Lahat ng mga mata ay nakatingin kay Mela. Naghihintay ng isang hakbang mula sa kanya. Nakita na lamang ni Mela ang lahat na nangyayari sa paligid. Kung paano ang mga mata ng kanyang ina ay puno ng takot. Kung paano ang kanyang ama ay walang kaunting pasensya. Sa kanyang mga mata, tanging siya lang nakakaalam ng kanyang nararamdaman. Naguguluhan, takot na masaktan ng pamilya. Pero walang magawa. Hindi niya matanggap ang pagiging angkop na kapalit ng ate niyang tumakas. Sa gitna ng kaguluhan, isang tinig na malakas ang bumangon sa kanyang mga pandinig. Mela? Mela? Ang tinig na yon, halos sumabog sa kanyang isipan nang hindi inaasahan. Bumangon siya at nahulog sa mga bisig ng isang matangkad na lalaki. Hindi niya alam kung sino ito. Ngunit ang mga kamay nito ay malakas na humawak sa kanya. Hindi na nila iniisip kung sino siya. Ang tanging layunin nila ay maiwasan ng anumang kapahamakan at iligtas si Mela. Mela!
Pumiglas si Mela at nagkagulo ang lahat. Ngunit hindi na siya nagbigay pansin. Nang magising si Mela mula sa pagkahimatay, naalimpungatan siya sa isang ibang lugar. Puno ng ilaw at mabilis na mga hakbang. I already talked to the priest. All you have to do is nod, Mela. Wika ng kanyang ina at itinuro ang isang maliit na earpiece na kinakailangan niyang isuot. Wait, I forgot. Hindi mo pala ako naiintindihan. Pinilit ng kanyang ina na ipasuot ang earpiece kay Mela. Ngunit nararamdaman naman ni Mela ang pag-aalala. Lahat ng mahihinang tinig na naririnig niya ay hindi niya nagugustuhan. Everything she heard ay masakit at mabigat sa puso. Si Mela ay isa ng ulilang lubos na walang magulang at pinalad lamang na magkatagpo ng pamilya na umampon sa kanya. Hindi siya ipinanganak sa isang pamilya ng pag-aaruga at pagmamahal. Isang batang itinapon at itinuring na walang halaga. Nang siya'y naroroon sa orphanage, ang tanging kasamahan niya ay ang mga ibang bata na tulad niya, walang magulang, walang kinikilala na pamilya. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi siya nawala ng pag-asa. May pagnanais siyang makatagpo ng pamilya na mag-aalaga sa kanya. Magbibigay ng pagmamahal na matagal niyang hinahanap. Nang dumating ang pagkakataon na inampun na siya, nagbukas ito ng bagong pag-asa sa kanyang puso. Ang mga magulang na umampun sa kanya ay hindi tunay na nagkaanak. Si Ella ang panganay na anak nila, ang kinikilala niyang ate. Si Ella ang unang nagbigay sa kanya ng saya, ngunit hindi rin ganong kadali. Hindi agad na iwasan ni Mela na makaramdam ng takot at pangarap na maging bahagi ng pamilya. Bagamat sila'y mayaman, hindi na lahat ng aspeto ay naging magaan ang kanyang buhay. Nagdesisyon na mag-asawa na mag-ampon matapos mabigo sa pagkakaroon ng anak. Akala ni Mela kapag inampon siya, magiging masaya siya, magiging normal. Ngunit ang mga bagay na umaasa siya ay hindi naging ganong kadali. Ang kinikilala niyang ama ay isang negosyante, mahirap at matigas. Laging abala sa negosyo at minsan nagpapakita ng ugali na hindi niya kayang unawain. Minsan, tila ba ang galit at pangarap na magsaksid sa buhay ay mas nauuna kesa sa pagmamahal at kalinga para kay Mela. Nagiging masama at malupit ang trato nito sa kanya tuwing hindi naaabot ang mga expectations. May mga araw na pakiramdam ni Mela, siya ang siyang sanhi ng pagkabigo ng kanyang ama. Kaya hindi siya kayang mahalin tulad ng ibang tao. Ang ina naman ni Mela ay mahina. Hindi matatag at palaging sunod-sunuran sa asawa. Minsan lang itong magsalita. At karamihan sa mga desisyon ay ipinasa na lamang sa kanyang asawa. Naramdaman ni Mela ang kakulangan ng atensyon at pagmamahal mula sa ina. Laging naroroon ang ina, pero hindi siya nararamdaman. Sa mga pagkakataon na kailangan niya ng gabay at suporta, laging wala ang ina. Minsan naiisip ni Mela na baka sila hindi talaga magkasundo dahil sa pagkakaiba ng mga pagpapahalaga. Hindi alam ng kanyang mga magulang na siya'y pipi nung dumating siya sa kanilang buhay. Isa itong malupit na katotohanan na tumahak sa kanyang alaala. Nang pumasok siya sa kanilang bahay bilang ampon, hindi siya nakakapagsalita. Hindi siya makapagsalita at walang kakayahan upang ipahayag ang sarili. Ngunit dahil may kayamanan, ang kanyang umampon sa kanya, nagkaroon siya ng pagkakataong gumaling. Pinilit ng kanyang mga magulang na maghanap ng solusyon at sumailalim siya sa gamutan upang matutong magsalitang muli. Ilang taon ang lumipas at nang magtagumpay siya sa gamutan, natutunan niya magsalita at marinig ang mga bagay na nawala noon sa kanya. Ngunit hindi nawala ang takot sa kanyang puso. Habang lumalaki siya sa ilalim ng mga magulang na hindi kayang ipakita ang tunay na pagmamahal, nagkaroon siya ng matinding pagkabahala. Ang mga pag-aalinlangan at mga alaala ng pagkawala ng kanyang tunay na pamilya ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit isang malupit na araw, nangyari ang isang aksidente na nagbago ng lahat. Ang car crash na kinasangkutan nila. Habang naglalakbay sila, nagkaroon ng malupit na sakuna. Natagpuan ni Mela ang kanyang sarili na nahulog sa ilalim ng kaguluhan. At mula sa aksidenteng yon, isang matinding trauma ang nagbalik kay Mela. Hindi lamang ang kanyang kalusugan ang naapektuhan. Na-trigger din ang dating sakit na nawalan siya ng pandinig at muling nawalan ng kakayahan upang magsalita.
Sa mga papeles na natagpuan ng kanyang mga magulang, nakasaad na dahil sa isang traumatic experience, na-develop ni Mela ang sakit na maging mute at mawala ng pandinig. Isang malupit na alaala ang muling bumangon mula sa nakaraan. Ang kanyang tunay na magulang, ang mga taong nagbigay sa kanya ng buhay, ay pinatay sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga taong may kaya, ang mga taong nagbigay sa kanya ng lahat ng kayamanan, ay ang mga nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ngayon, sa kabila ng lahat ng ito, si Mela ay pilit na bumangon mula sa mga sugat ng nakaraan. Ang pagkawala ng kanyang tunay na pamilya at ang pagkawala ng boses ay patuloy na nagiging sanhi ng takot at kalungkutan sa kanyang puso. Ang paghihirap na dulot ng aksidente ay hindi lamang isang pisikal na sugat, kundi isang emosyonal na sugat na mahirap maghilom. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Marilyn De Palubos from Dumangas, Iloilo. At shoutout din kay Edith Ferrer from Canada, Tulyanera, Nueva Ecija. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang mga pagsubok. Ang mga magulang niya ay nag-ampon sa kanya ay naglalaban para sa kanilang negosyo. At si Ella, ang ate niyang itinuturing na tanging kaagapay, ay nawawala. Ang sakit ni Mela ay hindi lamang sa kanyang pandinig at kakayahang magsalita, kundi pati na rin sa kanyang kalagayan sa loob ng pamilya na siya lamang ang nag-iisa sa gitna ng mga kalungkutan. Flashback. Ilabas niyo lahat ng kayamanan ninyo o tatapusin kong buhay ng 2 anak ninyo. Isang malupit na sigaw, puno ng galit at banta ang sumalubong sa pamilya ni Mela. Nasa harap siya ng isang madilim at malupit na eksena. Ang kanyang utak ay puno ng kalituhan at takot. Habang nakatago sa isang sulok, tanging mga hakbang ng mga hindi kilalang tao ang naririnig ni Mela. Dahan-dahan niyang iniwasan ng mga matang nag-aalab ng galit at ang matalim na tunog ng paghagupit ng mga gamit sa sahig ng kanilang bahay. Layuan niyo si Mela at Lala. Hindi ko ibibigay ang kayamanan namin. Sigaw naman ng kanyang ina. Ang boses ng takot at pangungulila ay tumatagos sa kalooban ni Mela. Nakita niya ang kanyang ina na matapang na nagtatanggol sa kanilang mga buhay. Isang ina na sa kabila ng lahat ng nararamdamang pangamba ay ipinaglalaban ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Ang ama naman ni Mela ay tumayo sa harap ng kanyang ina, nagsisilbing hadlang sa mga armado at mabagsik na tao. Huwag mong ipilit, lumayo ka sa mga mahal ko! Sigaw sa kanyang ama. Ang katawan ay nanginginig pero puno ng tapang. Alam niya ang lahat ng iyon ay bahagi ng isang malupit na plano. Pero hindi siya magpapatalo. Hindi niya kayang mawala ng kanyang pamilya. Masyado kang mayabang. Tingnan natin kung makapalag ka pa dito. Sigaw ng armado at pumalakpak ang mga putok ng baril. 3 sunod-sunod na tunog na tumagos sa katahimikan ng gabi. Napatigil sa lahat ang naroon. Ang mga mata ni Mela ay lumaki sa takot at ang puso niya ay parang natigil sa loob ng kanyang dibdib. Nakita niyang bumagsak ang kanyang ina at ang ama sa sahig. Ang dugo ay dumadaloy mula sa kanilang mga katawan. Ang buhay ay unti-unting umaagos sa ilalim ng kanilang mga paa. Wala nang buhay ang 2 pinakamahalaga niyang tao sa mundo. Ang kanyang mga magulang. Ang mga taong nagbigay ng buhay sa kanya. Ang mga taong minahal siya ng walang kapantay. At nawala ng hininga sa harap ng kanyang mga mata. Nakita mo ba? Ganyan ang mangyayari sa inyo kapag inuna niyo ang yabang ninyo. Matutulad kayo sa mga magulang ninyo. Layuan mo si Papa! Get lost! Malakas na sigaw ng batang Mela. Matapang ka rin?
Sinabi ko na nga ba na wala kang pinagkaiba sa tatay mong puro yabang? Gusto mo isunod ko si Lala? Huwag mo ubusin ang pasensya kung bata ka. Ang malupit na tinig ng lalaki na nakatayo sa harap niya ay punong-puno ng kasakiman at galit. Ang matalim na tingin nito ay parang naguutos ng kamatayan at ang malamig na hangin ay nagbibigay din sa kasamang takot na nararamdaman ni Mela. Napuno ng takot ang puso ni Mela. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nagtataglay siya ng isang matinding determination sa kanyang mata. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas na iyon, ngunit hindi niya rin kayang iwasan. Walang magulang na tutulong sa kanya. Walang kayang magligtas sa kanya ngayon. Ang buhay niya ay nagiging isang madilim na labirento na siya lang ang makakalabas. Subukan mong magsumbong. Muling sinabi ng lalaki habang binabaybay ang madilim na pinto patungo sa labas. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagbabanta. Isusunod ko ang kapatid mo. Dahil sa mga banta at takot na dulot ng pangyayari, ang mga alaala ng nangyaring krimen ay naging isang mabigat na tinik sa dibdib ni Mela. Habang ang lalaki ay tumatakas, nararamdaman ni Mela ang mga pagkatalo at ang pagkawala ng hindi lamang ang kanyang mga magulang, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Ang pagkakaroon ng isang normal na buhay. Siya na lang ang natitirang sakses sa mga nangyari. Isa na siyang ulila, walang pamilya, walang kaibigan na matatakbuhan. Ang mga salitang binitiwan ng lalaki ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga mata ng kanyang mga magulang na hindi muling magbabalik. Lahat ng iyon ay naging sanhi ng isang matinding takot na nagsimulang mag-ugat sa kanyang kaluluwa. Sa gabing yon, ang buhay ni Mela ay nagbago magpakailanman. Wala na ang mga taong nagbigay sa kanya ng pagmamahal. At ngayon ay walang kasiguraduhan sa kinabukasan. Ngunit ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay nagbigay daan sa isang mas malupit na mundo na magiging parte na ng buhay ni Mela. Ang pagkamatay ng mga magulang ni Mela hindi lamang nagdudulot ng matinding sakit sa kanya, kundi nagbukas din ng isang matinding alitan sa mga kamag-anak nila. Ang mga ari-arian at negosyo ng kanyang mga magulang na sana ay magsisilbing pamana para sa kanilang mga anak ay naging dahilan ng isang masalimuot na laban sa yaman at lupa. Si Mela, na isang bata pa lamang ay walang kalaban-laban sa lahat ng nangyayari. Wala siyang kakayahan upang ipagtanggol ang kanyang mga magulang o ang mga ari-arian nila. Ang matinding alitan ng mga kamag-anak nila ay nagbunsod ng paglalaban para sa mga yaman na wala naman siyang bahagi. Habang ang mga kamag-anak ng kanyang ina at ama ay nagsimulang magpalitan ng mga paratang. Ang mga negosyo at lupaing matagal nang pinaghirapan ng kanyang mga magulang ay nauwi sa matinding agawan. Walang pakialam sa kanilang mga pinagmulan. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang makuhang bahagi ng mga ari-arian na iniwan. Si Mela bilang isang batang ulila ay hindi nakayanan ng tensyon at ang pag-aagawa ng mga kamag-anak sa mga gamit na iniwan ng kanyang mga magulang. Isang araw sa gitna ng mga alingaw-ngaw ng sigawan at palitan ng mga paratang, dumating ang isang malaking desisyon mula sa mga kamag-anak ng kanyang ina at ama. Wala nang silbi ang mga batang yan. Ano kayo, hukup-kup? Mga pabigat lang yan. Kung ako sa'yo, ipapaampon niyo. Diyos ko, sabi sa mga kamag-anak na malapit kay Mela's aunt. Bata pa sila. Wala pa silang kakayahan para pamahalaan ang mga yaman at negosyo ng pamilya. Mas mabuti pang ipadala sila sa orphanage. Napahinto si Mela sa narinig. Bagamat hindi pa siya lubos na nakakapagsalita, naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kanilang mga salita. Iniisip ng mga kamag-anak na siya ay isang sagabal sa kanilang mga plano. Hindi niya kayang pakialaman ang kanilang mga desisyon at hindi siya kayang gawing parte ng mga plano para sa mga ari-arian ng mga magulang niya. Si Mela, ang batang ulila, ay tinuring nilang isang hindi importante na walang karapatang magdesisyon sa kanilang mga yaman. Tulad ng isang piraso ng gamit na walang halaga, kinuha ni Mela ng mga kamag-anak nila at dinala sa isang orphanage. Walang paligoy-ligoy, walang kagalakan, kundi tanging tadhana ng batang nawala ng magulang at mga pangarap. Si Ella, ang kanyang kapatid, ay hindi rin naging kaligtasan sa pag-aagawan ng yaman at ari-arian.
Sa kabila ng matinding relasyon ng dalawa, naisip nilang mas mabuti nang maghiwalay upang mas mabilis silang matamo ang kanilang mga nais at mga plano. Sa orphanage, tumagal ang mga araw, mga linggo, mga buwan. Si Mela ay matamlay at ang mga mata niyang puno ng lungkot at pangarap ay tila nawawala sa kabila ng mga batang kasama niya. Ang mga bata naman sa orphanage ay hindi nakakaintindi ng kanyang hinagpis. Walang nakakaalam kung gaanong kalalim ang sakit na nararamdaman ni Mela. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang, ang pagkakalayo mula kay Ella, at ang hindi pagkakaroon ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang mga buhay at yaman. Isang araw, habang si Mela ay nakaupo sa sulok ng isang silid, nagsimula siyang mag-isip ng malalim. Nakikita niya ang ibang mga bata na walang kalaban-laban, katulad niya. Pero may mga tanong na hindi mahanap ng sagot sa mga labi na nakakatandang nagpasya ng kanilang kapalaran. Bakit kami? Tanong ni Mela sa kanyang sarili. Bakit kaming pinili nilang itapon? At bakit ang lahat ng yaman na iniwan ng aming mga magulang ay nauwi lamang sa pag-aagawan? Ang araw ng pagdala sa kanya sa orphanage ay parang hindi natapos sa bangungot. Hindi na siya muling nakapagpaliwanag. Hindi na siya muling nakapagpahayag ng nararamdaman. Tanging ang katahimikan ng kanyang mundo at ang tahimik niyang pagluha ang tanging naiiwan. Isang matandang babae na nagtatrabaho sa orphanage ang lumapit kay Mela at tinawakan ng kanyang kamay. Bata, ang iyong buhay ay hindi natapos dito, sabi ng matanda. May dahilan ng bawat kaganapan at hindi ibig sabihin na wala na kayong pamilya ay wala na kayong halaga. Dahil dito, nagsimulang magsanib ang mga pangarap ni Mela. Tinutuklas niya na sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pagkawala ng mga magulang, ang pag-aagawa ng mga kamag-anak sa yaman, at ang pagkabilanggo niya sa orphanage. May isa pa siyang laban na kailangang itaguyod. At iyon ang labang hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga nawala ng boses. Para sa mga batang katulad niya, na pinili ng buhay na sumubok sa mga pagsubok at hamon. Nung nasa orphanage si Mela, ang mga araw ay dumaan na para bang siya'y isang anino lamang. Tahimik at madalang ng damdamin. Sa kabila ng mga batang kasama niya, tila ba wala siyang lugar sa kanilang mundo. Ang kanyang mga mata na dating puno ng pangarap ay unti-unting naging malungkot at wala ng buhay. Ang kanyang katahimikan ay naging isang paraan ng pag-iwas. Pag-iwas sa mga alaala ng mga magulang na kanyang nawala. At pag-iwas sa sakit na patuloy na bumabalot sa kanyang puso. Ang gabi para kay Mela ay laging puno ng takot. Madalas siyang maramdaman ang pagdapo ng mga malamig na hangin sa kanyang balat. Ang mga aninong bumabalot sa kanyang kwarto. Ngunit ang pinaka nakakatakot na bahagi ng gabi ay ang kanyang mga bangungot. Ang mga imahe ng kanyang magulang. Ang mga mata ng kanyang ama at ina na puno ng takot. Ang mga sigaw at putok ng mga baril ay palaging bumabalik sa kanyang isipan. Hindi siya makaligtas sa mga ito. Hindi siya makaiwas. Parang isang pelikula na paulit-ulit niyang pinapanood at hindi niya matanggal-tanggal mula sa kanyang alaala. Ang kanyang katawan ay nilalabanan ng takot, ngunit ang kanyang isipan ay tuluyang nagbigay daan sa mga bangungot. Bawat gabi ay tila isang digmaan. Minsan, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi. Luhang umaagos mula sa kanyang mga mata. Ngunit wala siyang boses upang ipahayag ang nararamdaman. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya kayang iparating kung gaano siyang nasasaktan, kung gaano siyang kalungkot at kung gaano siyang kakailangan ng tulong. Sa mga gabing yun, nagsimula siyang magtago sa kanyang sarili. Ang mga bata sa orphanage ay madalas makita siya nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo, na para bang naghahanap ng sagot sa isang tanong na wala siyang kaalaman kung paanong sagutin. Hindi na siya tulad ng dati, ang batang puno ng pag-asa at saya. Minsan kapag may lumapit sa kanya upang tanungin kung anong nangyari, hindi siya nakakasagot. Para bang ang kanyang bibig ay napako sa isang lugar. Ang mga salita ay natigil at hindi na kayang umabot sa kanyang labi. Ang mga alaala ng kanyang magulang ay nagbabalik sa bawat pagkakataon. Ang pagkawala nila, hindi ko matanggap. Sabi ni Mela sa kanyang isip, ngunit hindi niya kayang iparating ang kanyang nararamdaman. Sana hindi nangyari yun.
Ang mga salitang hindi niya kayang sabihin, ngunit patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Habang ang mga bangungot ay patuloy na dumadalaw sa kanyang mga gabi, natutunan ni Mela na magtago ng mas malalim sa kanyang sarili. Pati ang kanyang mga damdamin ay nagsimula ring mawalan ng lakas, tulad ng kanyang boses na nawalan na ng sigla. Ang katahimikan niya ay naging kanyang kanlungan. Isang pader na nagsisilbing proteksyon laban sa sakit, laban sa mga alaala ng kanyang mga magulang, laban sa mundo na patuloy na nagiging magulo at puno ng pasakit. Sa mga unang araw na magkasama sila ni Jared sa ilalim ng isang bubong bilang mag-asawa, tila ba hindi na kaya magsimula ng bagong buhay ni Mela. Ang mga araw ay puno ng kalungkutan. Wala na siyang magawa kundi ang magtiis at maghintay na magbago ang mga bagay. Pero sa bawat sandali ng pagiging magkasama nila, tila ang kanyang mga pag-asa ay nalalapit na. Dahil nga sa hindi magandang pagsisimula, bawat galaw ni Jared ay nagiging malaking dahilan ng kanyang sakit. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Ang naisip ni Mela habang nakatingin sa kanyang asawa. Nais niyang sumigaw. Magtanong kung bakit siya dumaan sa ganitong klaseng kalbaryo. Pero wala siyang lakas. Wala ni isang salita ang kayang lumabas mula sa kanyang bibig. Tila bang katahimikan ay naging kanyang pangalawang balat. Isang pader na nagpapaalab sa kanyang pagkadismaya. Kahit hindi siya magsalita, ramdam na ramdam ni Mela ang malamig na pagtrato ni Jared. Hindi man siya nananakit o may ginagawang masama, ang kanyang ugali ay tila hindi nakakapagbigay ng kahit kaunting aliw kay Mela. Si Jared ay malamig sa kanya. Para bang ang mga mata nito ay hindi makita ang kanyang mga pangangailangan, ang kanyang mga nararamdaman, o ang kanyang pagkatao. Ang pagiging magkasama nila ay parang isang pagganap lamang sa isang papel. Isang obligasyon na kailangang tapusin ng walang tunay na koneksyon. Sa ugali na lang papawi. Hindi pa nagawa. Naisip ni Mela sa mga gabing magkasama sila. Minsan, kapag magkasama sila sa kwarto, hindi siya makapaniwala na siya na ang asawa ni Jared. May mga sandaling tinitingnan niya siya. At para ba napapaisip siya kung bakit siya naririto. Kung bakit siya nagpakasal kay Jared na walang ibang ginawa kundi ang maging malamig at hindi maunawaan. Hindi niya na kaya magpanggap na okay lang, na kaya niya magpatuloy ng buhay sa ganitong kalagayan. Kung minsan naiisip niya kung tapusin na lang ang lahat, na mas madali pa siguro kung hindi na siya magpatuloy sa ganitong sakit. Ngunit alam ni Mela na sa kanyang puso ay hindi siya ganoon. Mahirap ang kalagayan niya, pero hindi siya duwag. Isang bahagi sa kanya ang patuloy na naglalaban para magpatuloy upang harapin ang lahat ng pagsubok. Kahit na ang buhay nila ni Jared ay tila hindi umaayon sa kanyang mga pangarap. Minsan nandoon lang siya, nakatingin sa mga pader ng kanilang kwarto. Tinatanong ang sarili kung paano siyang nakarating dito. Kung bakit hindi siya pinili ng tadhana na makatagpo ng isang tao na magmamahal sa kanya ng tapat at walang kondisyon. Ngunit si Jared ay hindi ganoon. Ang kanyang mga pagkilos ay tila puno ng ines. At ang mga salitang binigkas nito ay palaging nagiging malamig na hangin na hindi kayang magbigay ng init sa puso ni Mela. Magkaiba ang kwarto nila ni Jared. At kahit isang bubong lang ang kanilang tinatambayan, walang masyadong komunikasyon sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi ito nangangahulugang wala nang malasakit si Jared. Bagamat malamig ang pakikitungo niya kay Mela, hindi naman ito umaabot sa punto ng pananakit. Hindi siya nagiging marahas o masakit sa kanyang mga salita. May mga pagkakataon pa nga na siya ang nag-aalaga kay Mela sa mga simpleng bagay, gaya ng pagluto ng pagkain, paghahanda ng mga pangangailangan niya. Isang gabi matapos mag-ayos ng ilang gamit, si Mela ang naunang magluto. Tahimik lamang siya sa kusina. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng galak kahit na hindi siya makapagsalita. Minsan kapag nagsasama sila magluto ni Jared, magkaharap sila. Ngunit hindi nag-uusap. Ang tanging naririnig lang ay tunog ng pagputol ng gulay, ang ingay ng kalan at ang pagtagos ng mga amoy ng nilulutong pagkain sa buong kusina.
Kahit naman hindi nagsasalita si Mela, ramdam niyang ginagawa ni Jared ang lahat ng ito nang hindi na kinekwestiyon ang mga kondisyon ni Mela. Ang hindi tinatanong kung bakit siya hindi makapagsalita. Isang araw, sinabi ni Mela kay Jared sa pamamagitan ng sign language at mga galaw ng katawan ang kaniyang kalagayan. Naiintindihan naman ito ni Jared agad, at kahit hindi siya nagsasalita, nagbigay siya ng maliit na ngiti. Na para bang sinasabi mo na naiintindihan kita. Minsan, kung may gagawin silang bagay o may pupuntahan, ang tanging tugon ni Mela ay ngiti at tango. Hindi na siya kailangang magsalita dahil ang mga mata ni Jared na parang may kasamang unawa. Walang pag-aalinlangan. Ang pagtanggap ni Jared sa kalagayan ni Mela ay may kabigatan. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Hindi na siya nag-usisa. Sa halip, ginawa niyang natural na bahagi ng buhay nila si Mela na walang paminsan-minsang pagdududa o kalituhan. Magkasama sila ng bahay pero magkaibang kwarto. May kalituhan pa rin sa kanilang mga damdamin. May mga hindi pa nababanggit na saloobin. Ngunit patuloy pa rin nilang pinipilit mag-adjust. Minsan, si Mela na lang magluluto ng kanilang pagkain. At paminsan-minsan si Jared naman. Hindi nila kailangan ng malalim na pag-uusap o malalaking desisyon. Dahil sa mga simpleng kilos na lang, sa mga galak na hindi kailangan ng mga salita, ang pagkakaintindihan nila ay naroroon. Hindi si Jared ang tipo ng asawa na magsusumbat o magtatanong. Kung ano nangyayari kay Mela, tanggap niya ito. Bagamat hindi ganong kadaling makipag-ugnayan, isang simpleng ngiti o pagtango mula kay Mela ay sapat na para magpatuloy ang kanilang relasyon. Inaalalayan nilang isa't isa, kahit hindi nakikita o naririnig ang mga saloobin. Sa ganitong paraan, nagiging mas matatag ang kanilang buhay mag-asawa. Hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa mga tahimik na pagkilos ng bawat isa. Hindi alam ni Mela kung anong pumasok sa isip ni Jared nang bigla nitong imungkahe ang hiking sa Mount Pulag. Hindi siya sigurado kung anong layunin o dahilan ni Jared sa pag-aanyaya. Ngunit sa pagkakataong yon, wala siyang nais kundi sundin na lamang ang mga sinasabi nito. Habang hindi niya kaya magsalita, gamit ang mga galaw ng katawan at mga simpleng tanda, si Mela ay madalas na nagpapakita ng pagsang-ayon o pagtanggi. Nang tinanong siya ni Jared, nagsalubong ang kanilang mga mata. At nang makita ni Mela ang simpleng ngiti ni Jared, mabilis niyang ibinaba ang kanyang hintuturo upang mag-thumbs up. Tanda ng pagsang-ayon. Kahit hindi pa siya sigurado kung anong kahihinatnan ng lakad na ito. Kinabukasan, mas maaga pa sa inaasahan, nagising na sila upang maghanda. Inayos nilang mga gamit na dadalhin sa kanilang hiking trip, mga pagkaing madaling dalhin, mga kagamitan para sa kaligtasan, at mga damit na akma sa panahon sa bundok ng Mount Pulag. Si Mela, na sanay na sa tahimik na buhay, hindi na nagdalawang isip na mag-empake. Marami pa rin siyang hindi nasasabi, pero sa mga galak ng mga simple tahimik na hakbang, tila nakakatulong ang pagiging busy sa paghahanda upang mapalitan ang mga alalahanin sa kanyang isipan. Habang nag-aayos, nakatingin si Mela kay Jared. Hindi ito nagsasalita ng marami. Ngunit may mga pagkakataon na kahit walang mga salita, nararamdaman ni Mela ang presensya ni Jared sa paligid. Malasakit nito ang kanyang kalagayan, at kahit sa simpleng pagsasamahan sa mga aktibidad, tila may kasamang alalahanin din sa bawat hakbang. Pagdating ng umaga, handa na silang magtungo sa Mount Pulag. Isang hindi naman inaasahang plano, ngunit parang may gustong mangyari. Iniisip ni Mela siguro, kaya siya inaniyahan ni Jared ay para makalabas sa kahon ng katahimikan na bumabalot sa kanya araw-araw. Ang pag-akyat sa bundok, sa halip na maging pabigat, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng isang bagong simula. Isang pagkakataon na mag-explore, magtanaw ng mas malalim sa buhay at hindi lamang magtago sa nakaraan. "Let's go, Mela," sabi ni Jared habang inaayos ang bag na dala. Hindi siya tumingin kay Mela, pero ang tono ng boses nito ay may kasamang konting kasiyahan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mela. Nagsimula silang maglakbay patungo sa Mount Pulag, isang bundok na kilala sa kagandahan ng mga tanawin at malamig na klima. Ang bundok na iyon ay matatagpuan sa Baguio, kaya't may mga oras pa ng biyahe.
Sa buong biyahe, hindi ganoong nagsalita si Jared at mas komportable na si Mela sa ganitong uri ng tahimik na pagsasama. Paminsan-minsan magkausap sila sa mga simpleng tanong. Teka, okay ka lang ba? Tanong ni Jared na tinutukoy ang mga gamit na kanilang dala. Ang tanging tugon naman lang ni Mela ay isang simpleng ngiti at pagtaas ng mga kilay. Thumbs up, okay ako. Palihim na tagon ni Mela sa pamamagitan ng mga galaw ng katawan. Sa bawat pagdaan ng oras, habang papalapit na sila sa mga tulag, hindi napigilan ni Mela ang pag-iisip. Baka ito na ang pagkakataon na magbukas siya sa bagong karanasan, sa isang bagong buhay. Sa bawat hakbang na ginagawa nila, pakiramdam ni Mela ay may bagong simula. Baka hindi pa siya ganap na nakalabas mula sa kadiliman ng kanyang nakaraan. Ngunit ang hiking na ito ay isang hakbang patungo sa muling pagtuklas ng kanyang sarili. Habang naglalakad sila patungo sa mga tulag, nagsimula namang lumalim ang sikat ng araw at kumulo ang hangin. At dahil mahirap din ang biyahe at matarik ang ilang bahagi ng trail, hindi na iwasang magpahinga sila ng ilang beses. Ngunit sa bawat pahinga, ang tanawin mula sa kalagitnaan ng bundok ay tunay na nakakabighani. Napansin ni Mela na kahit tahimik si Jared, hindi nito siya pinababayaan. Kapag may mga mahihirap na daan o matatarik na bahagi, madalas siyang tulungan ni Jared na akayin siya o magbigay ng simpleng gabay kung anong daan ang tatahakin. Hindi siya nagmamadali. Bagos sa iniisip niya ang kaligtasan ni Mela habang sinusuong nila ang bawat hakbang. Habang naglalakad sila, dahil hindi pogi si Jared dahil sa kagustuhan nitong itago ang totoo niyang itsura, naririnig niya ang mga nakakasalubong nila na, kawawa naman yung girl, mukhang nagayuma. Hagisan niyo kaya ng asin. Alam niyo yung KMJS, yung ginayuma? Hayaan niyo na sila, love life nila yan, makikialam pa tayo. Pray reveal sana sa boy, nakabingwit ng magandang babae. Kadalasan sa ganyang mukha, nakakabawi naman sa ugali. Dahil hapon na at nalamig na rin ang paligid, nagpasya silang magpahinga sa isang stopover na may mga tindahan ng pagkain at ilang mga lokal na produkto. Ang mga maliliit na tindahan na matatagpuan sa lugar na ito ay nagbibigay sa mga naglalakbay ng pagkakataong makapagpahinga at kumain bago magpatuloy sa kanilang pag-akyat. Si Mela, kahit na hindi siya ganap na makapagsalita, ay nauunawaan ng mga pangyayari at nadarama ang mga simpleng galak na dulot ng mga pagkakataong yon. Habang nagsisilbing pansamantalang pagpos sa kanilang paglalakbay, tiningnan niyong mabuti ang mga paligid at mga tindahan na nag-aalok ng lokal na pagkain. Mga prutas, tinapay at ilang mga merienda na may kasamang malamig na inumin. Si Jared na mas tahimik pa kaysa karaniwan ay inabot ang wallet at bumili ng ilang mga pagkain. Isang simpleng sandwich, prutas at isang bote ng tubig ang in-order niya. Pagkatapos iniabot yan kay Mela. Tinutok ang isang sandwich kay Mela. Ngunit bago pa makuha ito ni Mela, nagbigay si Jared ng isang maliit na ngiti at pagkatapos ay nagsalita. Alam kong hindi mo na kailangan ng tulong pero baka magustuhan mo to. Mahirap para kay Mela na magbasa ng emosyon sa boses ni Jared. Ngunit nararamdaman niyang may kasamang kabaitan sa mga salitang yon. Walang tinig, ngunit parang may malasakit sa mga simpleng salita nito. Hindi ito katulad ng mga unang araw ng kanilang pagsasama, kung saan nila malayo at hindi maabot si Jared. Ngayon, nararamdaman niyang may nagbago, o baka nga ito na ang simula ng pagbabago. Si Mela, bagamat hindi makapagsalita, ay ipinakita ang pasasalamat sa pamamagitan ng isang simpleng ngiti at pagtango. Tanda ng kanyang pagsang-ayon. Kahit na hindi nito maipahayag ng salita, nadama ni Jared ang pasasalamat ni Mela. Habang magkasama silang kumakain, naging mas tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng kalikasan ang naririnig nila. Ang hangin ay malamig, ang mga ibon ay umaawit, at ang mga dahon ng puno ay nag-aalon-alon. Hindi pa man nila natatapos ang kanilang pagkain, nagsimula na silang maglakad muli. Bitin ang mga hininga, ngunit determinado pa rin. Nakita ni Mela kung gaanong kausap at kasimpleng tao si Jared sa mga ganitong sitwasyon. At kahit wala siyang mga salitang mabanggit, natutunan niyang tanggapin ang bawat hakbang na ito. Ang mga simpleng paggalak,
ang mga tawa, at kahit ang mga magaan na usapan habang naglalakbay. Baka hindi pa ito ang kanyang hinihingi. Ngunit sigurado siyang ito ang isa sa mga hakbang na kailangan niyang tahakin upang mapagtanto kung anong tunay na buhay ang naghihintay sa kanya. Habang kumakain at nagpapahinga ay hindi inaasahang pagbabago ng panahon ay nagdala ng bagong pagsubok sa kanilang paglalakbay. Habang papalapit sila sa tuktok ng bundok, biglang dumilim ang kalangitan at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang malakas sa patak ng ulan ay mabilis na nagbasa sa kanilang mga damit. Kaya't nagdesisyon silang maghanap ng shelter upang hindi magkasakit o magpatuloy sa pag-akyat habang ang kondisyon ng panahon ay lumalala. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang isang maliit na kubo na matatagpuan sa gilid ng trail. Ang kubo ay walang kuryente. Tanging isang maliit na kandila lamang na nakakabit sa isang maliit na lampara ang nagsisilbing liwanag. Sa loob ng kubo may isang papag na malambot ngunit medyo siksik ang espasyo. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang magtabi, kaya't nagsimula na maghanap ng paraan upang makapagpahinga. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Naisip ni Mela habang ramdam niya ang init ng katawan ni Jared na malapit sa kanyang presensya. Namumula ang pisngi ni Mela sa hiya. Ngunit wala siyang magawa kundi ang umupo at maghintay. At kahit na hindi siya sanay na magtabi sa kahit kanino, iniisip niyang ito ay isa lamang sa mga hindi inaasahang pangyayari na kailangan niyang tiisin. Si Jared naman, bagamat hindi gaanong komportable sa sitwasyon, ay hindi ito pinakita kay Mela. Ipinagpatuloy niya ang pag-aasikaso sa kanilang kalagayan at agad na kumuha ng karton mula sa tabi para gawing pamaypay upang mawala ang init sa kubo. Pumunta siya sa tabi ni Mela. Inutusan nito na dumapa at magpahinga habang siya naman ay nagsimulang magpaypay sa kanya upang makatulog ng mas maayos. Hindi na sila makapagpahinga ng maayos sa ganitong kainit, kaya't ang simpleng paypayan ay malaking tulong. Matapos ang ilang minuto ng tahimik na pagpapaypay, napansin naman ni Mela na tila kumukulo ang pakiramdam niya sa tiyan. Hindi niya kaya magpaliwanag kay Jared kung ano ang nararamdaman, kaya't gumamit na lamang siya ng simpleng senyas. Tinutok ni Mela ang kanyang mga mata kay Jared at pagkatapos ay ginawa ang galaw ng kamay na nangangahulugang kailangan niyang pumunta sa CR. Agad namang tinanguan ni Jared at hindi nag-atubiling sabayan si Mela. Magkasama silang naglakad patungo sa maliit na bahagi ng kubo kung saan naroroon ang CR. Dahil sa kakulangan ng espasyo at kuryente, madilim na ang paligid at mahirap makita ang daan. Kaya't si Jared na mismo ang tumulong kay Mela sa bawat hakbang. Matapos silang magamit ang CR, bumalik sila sa kubo at itinabi ni Jared ang kandila sa gilid upang magbigay daan sa mas maayos na espasyo. Ngunit habang pabalik sila sa papag, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dahil sa madulas sa sahig ng kubo, hindi napansin ni Mela ang isang maliit na batong nakalatag sa sahig, kaya't nadala siya at agad na natumba. Dahil sa hindi inaasahang pagkatalisod, si Jared ay mabilis na nakahawak kay Mela at sabay silang nahulog sa sahig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napaibabaw siya kay Mela. Nagtakilid ang ulo ni Mela at si Jared ay nakatumba sa kanya, kaya't natagilid din siya ng ilang segundo habang napansin na magkatabi sila sa sahig. Ang kanilang mga mata ay magkaibang naghahabulan. At sa sandaling yon, parang ang mundo ay huminto. Hindi na nila alam kung ilang segundong lumipas habang magkatitigan silang dalawa, hanggang sa hindi na nakatiis si Jared at sinunggaban siya ng isang marahang halik sa labi. Naramdaman ni Mela ang init ng mga labi ni Jared. Nagulat siya, ngunit hindi siya umalis. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, may kakaibang pakiramdam na sumiksik sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman noon. Ang mga labi ni Jared ay malambot, hindi minamadali, at parang nag-aanyaya ng mga tanong at posibilidad na matagal niya na ang iniwasan. Habang magkasama silang nakaluhod sa sahig, nagsimula ring magbago-bago ang damdamin ni Mela. Ang unang takot at pagkabigla sa sitwasyon ay napalitan ng isang mahinang pagtanggap sa kabila ng hindi inaasahang pangyayari. Wala siyang lakas na magsalita. Ngunit ang kanyang puso ay nagsasalita ng hindi malirip na salita. Naguguluhan, ngunit hindi malungkot.
Hindi nagtagal ang isang mababaw na halik ay tinugunan na ni Mela. Nakita niya pang saglit na ibinangon siya ni Jared at inilagay sa kama tsaka unti-unting lumalim ang kanilang halikan. Hanggang sa tuluyang may nangyari sa kanilang dalawa. Hindi na alam ni Mela ang gagawin. Nadala na siya sa init na nararamdaman niya, kaya kinabukasan ay gulat siyang nagising sa masakit na katawan. Biglang namula ang buong mukha niya noong maalalang nangyari sa kanilang dalawa ni Jared. Hindi alam ni Mela kung saan galing si Jared. Halos hindi sila magkatinginan ni Mela nung pumasok si Jared sa kubo. Dahil masakit naman ang katawan ni Mela kaya bumalik siya sa pagkakahiga. Nag-aalala naman agad si Jared kaya nilapitan niya si Mela at tinanong kung okay lamang ba ito. Nag-thumbs down si Mela para ipaalam na hindi siya okay dahil masakit pa nga ang katawan niya. Mamayang tanghali na tayo maglakad, pahinga ka muna. Wika ni Jared at hinalikan ng noon ni Mela. Bagay na ikinagulat naman ni Mela. Matapos nilang marating ang tuktok ng Mount Pulag, kapwa sila napalibutan ng malaparaisong tanawin. Ang langit ay may halong kahel at asul at ang mga ulap naman sa ibaba nila ay mistulang dagat ng bulak na unti-unting lumalapat sa kabundukan. Si Mela, bagamat tahimik, ay may kakaibang kinang sa kanyang mga mata habang nakatanaw sa malawak na kalikasan. Ito ang isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng paligid. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang hindi ang tanawin ang tinititigan ni Jared, kundi siya. Bakit mo ko tinitingnan? Mahinang senyas niya gamit ang kamay. Napangiti naman si Jared bago sumagot. Kasi mas maganda kang tingnan kaysa sa mga tanawin. Napakunot ang noon ni Mela. Hindi niya alam kung niloloko lang ba siya ni Jared o kung seryoso ito. Kaya umiwas na lamang siya ng tingin. Pero hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Matapos ang ilang oras na pananatili sa tuktok, nagpasya na silang bumaba. Mas mahirap ang pagbaba kaysa sa pag-akyat. Matarik ang daan. At isang maling hakbang lang ay maaaring magdulot ng desgrasya. Careful! Paalala ni Jared nang makita niyang medyo nadudula si Mela sa mabatong bahagi ng daan. Tiningnan siya ni Mela at tumango bilang pagsang-ayon. Ngunit kahit anong ingat nila, talagang madulas ang daan dahil sa kaninang ulan. Sa isang iglap, nadala si Mela at nawala ng balanse. Mabilis na umaksyon si Jared at tinawakan ng kanyang kamay bago pa ito tuluyang bumagsak. Ano ka ba? Sabi ko dahan-dahan lang. Saway nito habang mahigpit pa rin siyang hawak. Tila napahiya si Mela pero hindi niya magawang kumawala sa pagkakahawak ni Jared. Sa huli, marahan siyang inalalayan ng lalaki hanggang sa marating nila ang mas patag na bahagi ng daan. Nang makabalik sila sa base camp, halos 10 hapo silang dalawa. Agad silang pumasok sa kanilang tent upang makapagpahinga. Habang mahimbing ang tulog ni Jared, nakarinig siya ng mahihinang hikbi. Napadilat siya at napansin niyang nanginginig si Mela sa kanyang higaan. Please, huwag mo silang patayin. Mama, Papa. Mahinahong bulong nito habang nananaginip. Agad siyang bumangon at dahan-dahang niyugyog ang balikat ni Mela. Mela, gising, bangungot lang yan. Mahina niyang sabi. Ngunit nananatili itong umiiyak sa kanyang panaginip. Don't let them get me. Biglang sigaw ni Mela. Dahilan para mapatigil si Jared. Hindi lamang basta ungol ng panaginip ang narinig niya. Nakakapagsalita si Mela. Pero bago pa niya ito matanong, nagising na ito at agad siyang niyakap ng mahigpit. Ramdam ni Jared ang panginginig ng katawan ng babae. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaano itong kahina sa kabila ng tapang na ipinapakita. Shh! It's okay. You're safe. Bulong ni Jared habang hinahagod ang likod ni Mela. Dahan-dahang kumalma si Mela, ngunit hindi niya pa rin kayang pakawalan si Jared. Kinabukasan, habang nag-aalmasal sila, hindi napigilan ni Jared ang sarili na banggitin ang nangyari. Mela, kagabi, nakapagsalita ka. Napahinto si Mela sa pagkain at dahan-dahang itinaas ang tingin sa kanya. Kita sa kanyang mga mata ang gulat at takot. I think you should consider therapy. Seryosong sabi ni Jared.
Baka may paraan pa para matulungan kang bumalik ang boses mo. Umiling si Mela. Mela, please. Kahit isang session lang. You don't have to go through this alone. Pilit pa ni Jared. Pero muli siyang tinunguan ni Mela bilang pagtanggi. Ramdam ni Jared na may malalim na dahilan kung bakit ayaw nitong magpagkamot. At tama siya. Sa loob-loob ni Mela, alam niyang hindi lang basta trauma ang nagpatigil sa kanya sa pagsasalita. May isang tinig na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Subukan mo magsumbong. Isusunod kong kapatid mo. Napakapit siya sa kubyertos. Nangangatog ang kanyang kamay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jared nang makitang takot sa mukha ni Mela. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Mela? Mela, are you okay? Nanginginig ang mga labi ni Mela habang nakatitig sa kanya. Nakita niya ang anino ng lalaking pumatay sa kanyang mga magulang sa likod ni Jared. Parehong tindig, parehong ekspresyon. Mela, it's me. Napapanik na ang boses ni Jared. Nang hindi ito sumagot, agad siyang yumuko at niyakap ang babae. Hinihigpitan ng yakap upang paramdam dito na ligtas siya. Ilang saglit ang lumipas bago bumalik sa kasalukuyan si Mela. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang inilayo ang sarili kay Jared. Tinitigan niya ito. Tila ba gustong sabihin ng isang bagay, pero walang lumabas na salita. Napailing si Jared at hinawakan ang kamay ni Mela. Hindi kita pipilitin, pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Seryoso ang sabi niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mela na hindi siya nag-iisa. Sa tuwing ipipikit ni Mela ang kanyang mga mata, hindi ang katahimikan ng paligid na bumabalot sa kanya, kundi ang malalakas na putok ng baril, ang sigaw ng kanyang ina, ang boses ng isang lalaki na puno ng kasakiman. Ang kanyang katawan ay naninigas sa takot, habang kanyang isipan ay patuloy na binabalikan ng araw na nagwasak sa kanyang buhay. At dahil dito ang dating tahimik, ngunit mahinahong buhay niya kasama si Jared ay nagsimulang mabahira ng pangamba. Napansin ni Jared ang pagbabago. Kung dati ay tahimik lamang si Mela ngunit kalmado, ngayon ay tila ibang-iba na siya. Mas madalas na itong natutulala. Para bang nasa ibang mundo ang isip. Isang simpleng ingay lamang. Isang mahina at biglaang paghawak sa kanya ay naging dahilan upang mapatili ito at mapaatras. Punong-puno ng takot ang kanyang mga mata. Isang gabi habang nagluluto si Jared sa kusina, napadaan siya sa sala at nakita niya si Mela na nakaupo sa gilid ng sofa. Mahigpit na hawak ang kanyang tuhod. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin kumikibo. Tuluyang nawawala sa sarili. Mela? Tawag niya na may halong pag-aalala sa boses. Hindi siya sinagot ni Mela. Sa halip ay nanatili itong nakayuko. Tila hindi siya naririnig. Agad siyang lumapit at marahang hinawakan ang kamay nito. Ngunit laking gulat niya nang bigla itong mapaatras. Para bang hawak niya ang isang bagay na makakapaso rito. Mela, hey, it's me. Mahinahon niyang sabi. Ano bang nangyayari sa'yo? Umiling si Mela. Mabilis at paulit-ulit, parang isang batang kinakatakutan ng isang bagay na hindi niya kayang banggitin. Napabuntong hininga si Jared, tsaka marahang lumuhod sa harapan nito upang mapantayan ang kanyang tingin. Mela, tinawag niya ulit ang pangalan nito. Mas malambing na ngayon, mas puno ng pag-aalaga. Alam kong may bumabagabag sa'yo. Alam kong may tinatago ka, pero hindi mo kailangang itago yan mag-isa. Dahan-dahang tumingin si Mela sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Jared ang mga matang punong-puno ng takot at pangamba. Para bang may isang parte ng nakaraan nito na ayaw nitong balikan. Na kahit isang salita lamang ay maaaring makakapagpagbagsak sa mundong pilit nitong binubuo. Nakita niyang nanginig ang mga labi nito. Tila may gustong sabihin ngunit hindi magawa. Please, Mela. Muling pakiusap ni Jared. Sabihin mo sa akin. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Ngunit sa halip na sumagot, isang luhang pumatak mula sa mata ni Mela. At sa halip na magsalita, marahan itong iniwas ang tingin at iniiling ang ulo. Isang hudyat na kahit anong pilit pa ni Jared, hindi pa ito handa.
Napabuntong hininga na lamang si Jared. Alam niyang hindi niya ito maaaring pilitin. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi siya hihinto hanggat hindi niya napoprotektahan si Mela laban sa anuman o sino man na bumabalik upang guluhin ang kanyang isipan. Isang linggo ang lumipas bago tuluyang pumayag si Mela na sumailalim sa gamutan. Sa kabila ng matinding pangungumbinsi ni Jared, matagal itong nagmatigas. Ngunit sa huli napapayag rin niya ito. Ngunit sa kabila ng pagpayag ni Mela, may isang bagay na hindi mawala sa isip ni Jared. Ang pakiramdam na may tinatago ito. Noong una iniisip niya na baka natatakot lang si Mela na baka hindi pa ito handang harapin ang nakaraan. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang napapansin ang kakaibang ikinikilos nito. Tuwing umaga, maaga itong umaalis. Hindi nagsasabi kung saan pupunta. Minsan pag uwi nito, halatang pagod. May kung anong lungkot sa mga mata. Sinubukan niyang tanungin ito. Ngunit hindi siya sinasagot. Kapag pipilitin niya, tanging iling at pag-iwas ang tingin lamang ang isinasagot nito. Nagdududa si Jared. At isang gabi, hindi niya napigilang maglabas ng sama ng loob. Saan ka na naman galing, Mela? Malamig ang kanyang tinig habang nakatayo sa may pintuan ng sala. Napahinto si Mela sa pagpasok at kita sa kanyang mukha ang gulat. Ngunit agad rin itong ibinaling ang tingin sa sahig. Umiwas sa mga mata ang nagtatanong. Huwag mo akong iwasan, Mela. Mas lumalim ang boses ni Jared. Halatang pigil ang inis. Gabi-gabi ka na lang umaalis. Hindi mo ba lang ako sinasabihan? Tapos pag uwi mo parang may bumabagabag sa'yo, ano pang nangyayari? Nanatiling tahimik si Mela. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit. Mahigpit itong pinisil. Parang inipon ang lakas ng loob na wala siya. Hindi na napigilan ni Jared ang sarili. Mela, kaya mo namang magsalita, hindi ba? Napalingon si Mela sa kanya. Kita sa mukha nito ang takot at gulat. Sabi ng doktor, posible kang makapagsalita kung gugustuhin mo. Pero bakit hanggang ngayon hindi mo sinusubukan? Halatang hinanakit sa boses ni Jared. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Sa pagkakataong yon, hindi na napigilan ni Mela ang pag-ikot ng kanyang sikmura sa kaba. Pakiramdam niya yung nalulunod siya sa bigat ng kanyang lihim. Ngunit hindi siya maaaring magsalita. Hindi niya maaaring ipaalam kay Jared ang tungkol sa kapatid niyang matagal niya nang tinatago. Ang kapatid niyang naiwan sa bahay ampunan. Siya ang dahilan kung bakit palagi siyang umaalis. Siya ang dahilan kung bakit pilit niyang iniingatan ng katahimikan. Minsan pa noong bata siya, bago naganap ang trahedya sa kanilang pamilya, may isang batang babae siyang lagi niyang nakakalaro. Maliit pa ito, kulot ang buhok, mahilig sa stuffed toys. Lala, huwag kang lalayo sa tabi ko Madalas niyang paalala rito noon. Tuwing maglalaro sila sa labas ng bahay nila. Bakit naman ate? Inosenteng tanong naman ng kanyang munting kapatid. Kasi gusto ka tang protektahan. Ngumiti siya at hinawakan ng kamay nito. Ngunit nang dumating ang gabing yon, ang gabing pinaslang ang kanilang mga magulang, hindi niya nagawang protektahan ito. Ang tanging nagawa niya lamang ay takpan ang bibig ng kanyang kapatid upang hindi ito mapasigaw, upang hindi ito mapansin ng mga taong pumaslang sa kanilang mga magulang. At nang matapos ang lahat, nang mawala ang kanilang ama't ina, tinapon sila ng kanilang mga kamag-anak sa bahay ampunan. Tinawag silang pabigat, walang silbi. Doon sila nagkasama ng ilang taon, ngunit dumating ang araw na inampon siya at kinailangang iwan niya si Lala. Nangangako ako, babalik ako sa iyo. Bago siya tuluyang dalhin palayo, mahigpit niyang niyakap ang nakababatang kapatid. Kahit anong mangyayari, babalik ako. At ngayon, ito ang tinutupad niya. Sa bawat araw na lumilipas, dinadalaw niya si Lala sa bahay ampunan. Dinadalhan ng pagkain, ng laruan, ng mga bagay na gusto nito. Sa tuwing nakikita niyang nakangiti si Lala, pakiramdam niya kahit papaano ay nababawasan ng sakit sa kanyang puso. Pero sa likod ng saya ng mga sandaling yon, may isang bagay siyang alam. Hindi siya maaaring magsalita tungkol dito. Hindi niya maaaring sabihin kay Jared.
Hindi niya maaaring ipaalam kanino man na may isa pa siyang pamilya na iniingatan. Sa paglipas sa mga araw, mas lalo lamang lumalalim ang hinala ni Jared. Hindi niya gustong manghimasok pero hindi niya rin kayang panoorin na lamang si Mela habang nilalamon ng kung anumang lihim na itinatago nito. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Mela, nakita niyang may isang papel sa ibabaw ng mesa sa sala. Maingat niya itong dinampot at binasa ang nakasulat. Isang resibo mula sa isang orphanage. Agad na nagdilim ang kanyang paningin. Hindi niya alam kung anong mas ikinagulat niya. Ang katotohanang pumupunta si Mela sa isang orphanage na hindi man lang niya sinasabi sa kanya. O ang tanong kung sino ang dinadalaw niya roon. Dahan-dahan niyang nilingon si Mela na payapa namang natutulog sa kama nila. Sa kabila ng malumanay nitong mukha, sa kabila ng tila inosente nitong anyo, alam niyang may tinatago ito. At sa pagkakataong ito, hindi niya na maaaring baliwalain iyon. Dahil pakaramdam niya, may isang bagay na malapit ang sumabog. Isang lihim na maaaring hindi lang niya ikakagulat, kundi maaaring magbabago sa lahat ng bagay na meron sila ngayon. Sa patuloy na gamutan ni Mela, unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. Sa simula ay hirap pa rin siya magsalita. Ngunit dahil sa tiyaga at pag-aalaga ni Jared, unti-unting bumalik ang kanyang boses. Mas naging matibay din ang kanilang samahan dahil si Jared lamang ang nakakaintindi sa kanya. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, mas lalong lumilinaw kay Jared na may isang malaking sekreto si Mela. Isang lihim na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Mela, hindi naman mapakali si Jared. Hawak niya ang isang dokumentong nakita sa loob ng drawer ni Mela. Isang lumang larawan ng pamilya nito, kasamang isang lalaking hindi pa niya nakikita. Sa likod ng larawan ay may nakasulat, "Sa pinakamamahal kong anak, Mela, huwag mong kalimutan kung sino ka." Napaisip si Jared, sino ang lalaking to? At bakit tila may lungkot sa mga mata ni Mela tuwing nag-uusap sila tungkol sa kanyang nakaraan? Kinabukasan, hindi niya napigilan ang sarili. Hinihintay niyang bumangon si Mela at nilapitan ito. "Mela, may gusto lang sana akong itanong sa'yo." Seryoso niyang sabi. Napatingin si Mela sa kanya, halatang nag-aalangan. "Alam kong matagal mo nang tinatago sa akin ng tungkol sa orphanage. Pero, sino ba talagang dinadalaw mo doon?" Tanong ni Jared. Napalunok naman si Mela. Hindi niya alam kung paanong magsisimula. Hindi niya rin alam na may alam na si Jared. She's in between of her thoughts kung sasabihin ng totoo o hindi. But Mela realized, marami nang naitulong ni Jared sa kanya. Jared deserves to know the truth. "Kapatid ko, si Lala." Mahina ngunit malinaw na sagot niya. Nang marinig ito ni Jared, parang may kung anong bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. "At may isa pa akong gustong malaman," dagdag niya. "Ano ba talagang nangyari sa pamilya mo? Sinong pumatay sa kanila?" Nang marinig ito ay biglang nagdilim ang paningin ni Mela. Muling bumalik sa kanyang isipan ang gabi ng trahedya. Ang malakas na putok ng barel. Ang mga sigawan ng kanyang ina. At ang takot sa kanyang puso habang mahigpit niyang yakap ang kanyang kapatid. Hindi siya nakasagot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi rin siya umatras. Hindi siya lalayo sa katotohanan. "Gusto kong malaman ang lahat, Mela. Gusto kitang tulungan. Gusto kong lubusan kang makilala." Mahinahong sabi ni Jared. Huminga ng malalim si Mela at sa wakas ay inilahad ang buong katotohanan. "Ang kinilala kong ama, ang lalaki nagpalaki sa akin matapos akong dalhin sa bahay ampunan. Siyang may kagagawa ng lahat." Pabulong niyang sabi habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nagulat si Jared. "Anong ibig mong sabihin?" "Your dad set this all up?" Naguguluhan ako. "Siyang nagpapatay sa tunay kong mga magulang. Isa siya sa mga kamag-anak namin na gustong kamkamin ng yaman ng aking pamilya. Tauhan niyang pumasok sa bahay namin ng gabing yon.
At ngayon nagpapanggap siyang nagmamalasakit sa akin. Halos pabulong ngunit puno ng hinanakit na sagot ni Mela. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Jared sa narinig. Paano nagawa ng isang taong kinikilala ni Mela bilang ama ang isang napakalaking kasalanan? Hindi na nagdalawang isip pa si Mela. Alam niyang panahon na para harapin ang taong minsang tinawag niyang ama. Isang araw nagpunta siya sa mansyon ng lalaki. Dahan-dahan siyang pumasok. Kita sa kanyang mukha ang matinding galit at pangamba. Hindi niya na kayang palampasin pa ang kasinungalingang ito. Pero hindi siya nagpapadalos-dalos dahil sinabihan siya ni Jared na kung may plano ito, ay isama siya sa plano. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama kay Mela dahil asawa niya ito. Bagay na ikinamula naman ng pisngi ni Mela. Seryosong usapan, gumaganyan ka, Jared. Nagulat si Mela nung bigla siyang halikan sa labi ni Jared. I won't let anyone hurt you, Mela. Not on my watch. Patungo sa dati nilang tinutuluyan ay nakita niya ang matandang lalaki. Payapang nakaupo sa kanyang opisina. Abala sa pagbabasa ng mga papeles. Nang maramdaman nito ang presensya ni Mela, tiningnan siya nito ng may bahagyang pagtataka. Mela, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa house ka lang kasama ang asawa mo? Tanong nito. Ngunit hindi man lang nagpakita ng kahit anong emosyon. Mariing tiningnan siya ni Mela. Alam ko na ang lahat. You can't hide the truth forever. You animal. Malamig yung sagot. Alam ko na ikaw may kagagawan sa pagkamatay ng mga magulang ko. Nanlaki ang mga mata ng matanda, ngunit mabilis din itong bumalik sa normal. Napabuntong hininga ito, tsaka ngumiti na mapait. At ano ngayon? Anong balak mong gawin? Ano naman kung alam mo? Gaganti ka. Gigil na gigil si Mela. Hindi niya alam kung kaya niya bang pigilan ang sarili. Paano mo nagawang patayin ang sarili mong kapatid? Paano mo nagawang pabayaan kami ni Lala? Sa halip na sumagot ng may pagsisisi, natuwa lamang matanda. You should be thankful. Kung hindi kita kinupkop, nasang kapupulutin ngayon? Malamig nitong sagot. Akala mo ba may pakialam ako kung anong nangyari sa'yo noon? Isa ka lang pabigat. Mabuti nga't hinayaan kitang magpakasal kay Jared kasi kung hindi, hanggang ngayon wala ka pa rin kwenta. Nagkaboses ka lang, yumabang ka na, Mela. You should know your place. Napapikit si Mela. Nanginginig sa galit. Hindi siya makapaniwala na ang tanging lalaking itinuring niyang pamilya ay kayang magsabi ng ganitong bagay. Sa puntong yon, pumasok si Jared sa kwarto. Hindi ka nag-iisa, Mela. Seryoso nitong sabi. Hindi ka na matatakot pang harapin ang katotohanan. Tumayo ang matanda. Nanlilisik ang mga mata. At anong gagawin niyo? Wala kayong ebidensya. Kahit anong gawin niyo, ako pa rin ang may kontrol sa lahat. Ngunit hindi na ito nagpatuloy pa. Nakatulog na si Jared. Matagal na pala niyang iniimbestigahan ang taong ito. At sa tulong ng isa pang private investigator, nakalap nilang ebidensyang magpapatunay sa kasalanan nito. Dinala nila ito sa isang mga otoridad. Hindi nagtagal, natanggap ng matanda ang hostisyang matagal nang hinihintay ni Mela. Sa wakas, ang bangungot ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Sa labas ng korte, mahigpit siyang niyakap ni Jared. Tapos na ang lahat. Bulong nito. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Mela. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa takot, kundi dahil sa kalayaan. Sa unang pagkakataon, muli siyang huminga ng maluwag. At sa tabi niya, si Jared ang taong hindi siya iniwan at tinulungan siya makalaya mula sa tanikala ng kanyang nakaraan. Akala talaga ni Mela at Jared ay tapos na ang lahat. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasaliksik at pagtuklas ng katotohanan, akala niya ay natuldo ko na ang bangungot ng kahapon. Hindi nila alam, umpisa pa lang yon ng panibagong trahedya. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing yon. Nasa harap nila ang lalaking kinilala ni Mela bilang ama. Ang taong pinagkatiwalaan niya noong bata pa siya. Ang taong pilit niyang pinag-aralang mahalin kahit pa madalas siyang tratuhin na parang hindi anak. Ngunit sa pagkakataong yon,
Wala nang bakas ng pagmamahal o kahit anong pagpapanggap sa mukha ng lalaki. Puro galit. Puro puot. Wala kayong alam. Hindi niyo naiintindihan kung bakit ko ginawa yon. Sigaw nito. Nanginginig ang boses sa pagitan ng kanyang mga malalim na paghinga. Wala kang karapatang sabihin yan. Sagot naman ni Mela gamit ang boses na matagal nang nawala sa kanya. Boses na bumalik dahil kay Jared. Pinatay mo ang tunay kong mga magulang. Pinagkaitan mo kami ng buhay na dapat sana'y masaya. At sa lahat ng yon, gusto mo pang lumusot? Humalaka kang matanda. Isang nakakapaniundig balahibong tawa na para bang baliw na nawala ng kontrol. Kung hindi kita kinupkop, saan ka pupulutin ngayon? Sigaw nito kasabay ng pagbunot ng barel mula sa likod nito. Halos lumundag naman ang puso ni Mela sa kaba. Nakita niya kung paanong kumislap ang metal sa liwanag ng buwan. Halos hindi siya nakagalaw. Tila bumigat ang katawan niya sa takot. Ngunit bago pa niya tuluyang maunawaan ang nangyayari, isang malakas na putok ang umalingaw sa buong lugar. Napaigtad si Mela. Hinintay ang sakit ng bala na dapat sana'y tumagos sa kanya. Pero wala. Ang tanging naramdaman niya ay biglang pagbilis ng tibok ng puso niya at ang mabigat na katawan na bumagsak sa kanya. Jared! Napasigaw siya. Nanlabot ang mga tuhod niya at halos mawalan siya ng balanse nang bumagsak si Jared sa kanyang harapan. Kitang-kita niya ang dugong unti-unting bumabaha sa damit ito. Nakadilat pa si Jared, pero namumutla na ang mukha. Mela, are you okay? Mahinang bulong nito. Pilit na inaabot ang mukha niya. Umiling si Mela. Hindi ito makapaniwala sa nangyayari. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako niligtas? Hindi mo dapat sinalo ang bala. Napangiti lamang si Jared. Mahina at halos hindi niya maibuka ng maayos ang kanyang bibig. Dahil mahal kita. Napuno ng kaguluhan ng paligid. Ilang tauhan ng matanda ang lumapit. May iba namang sumugod upang kunin ang baril mula sa kanya. Nagkaroon ng komosyon. Pero hindi na iyon ininda ni Mela. Wala siyang ibang makita kundi si Jared. Ang taong hindi niya inaasahang magiging mahalaga sa kanya. Ang taong dahan-dahang bumago sa buhay niya. At ngayon, ang taong nakahandusay sa harapan niya, unti-unting nauubusan ng buhay. Tulong! Sigaw ni Mela. Halos hindi niya na marinig ang sarili niyang tinig sa dami ng nagkakagulo. Tulungan niyo kami, please! Jared, manatili ka lang. Huwag kang pumikit. Pero ramdam na ni Mela ang unti-unting paghina ng paghawak ni Jared sa kamay niya. Nanginginig siya. Halos hindi niya na makita ng maayos dahil sa luhang bumabalot sa kanyang paningin. Please, Jared, don't leave me. Pero hindi na sumagot si Jared. At sa sandaling yon, bumalik kay Mela ang matinding sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Isang pakiramdam na matagal niya nang nilabanan. Ang parehong pakiramdam na mawala ang kanyang tunay na pamilya. Nandilim ang paligid ni Mela. Bigla na lamang pati siya ay nawala ng malay. Nagising siya sa hospital bed. Sinabihan siya ng doktor na kailangan niyang magpahinga dahil masela ng kalagayan niya. That's her cue to realize na nagdadalang tao siya. Pinag-iingat lamang siya ng doktor pero hindi niya na yun inisip dahil noong makabangon siya ay gulat siya na nasa side table si Ella. Mela, I'm so glad that you're okay. Buntis ka, Mela, so you should be careful. Nasaan si Jared? Nasa kabilang room. Talagang asawang-asawa ang role mo ah. In love na in love? Okay naman na si Jared, for sure magugulat ka. Kasi kahit ako, oo. At I can't help it. Mahal ko na siya eh. Masaya naman si Ella sa narinig sa kinikilalang kapatid. Inalalayan niya pa si Mela sa kwarto kung nasaan si Jared tsaka pagkunot ng noong nagawa ni Mela noong ibang lalaking nasa higaan. Kilala niya ang asawa. Mas lamang ng 10 ligo ang lalaki nasa higaan at napakaputi nito. Nabali ba ako ng kwarto? Saan dito yung room ni Jared? Nakakaloka naman. Sorry po ate. Ate Ella, room naman to eh. No. You're in the right room, Mela. Mela, mahinang sabit ni Jared.
Huh? Wait, naguguluhan ako. Mela, it's me, Jared. Hala, si Kuya, ang lakas mong joke time. Sige po, ang funny mo. Wait, paano niyo pala nalaman ang pangalan ko? Jared? Ikaw si Jared? Ang pogi mo. Mela, I think... Okay, so let me explain. Walang emosyon na sabi ni Jared. Agad naman na itinatlong lakad lamang ni Mela ang pagitan nila at mahigpit na niyakap si Jared. Talagang need mo mag-explain paano ang layo mo sa nakasanayan ko. Itinago ko ang totoong katauhan ko. To know if you're really worth the risk, and yes, you are. I love you, and I'm so sorry for taking this long to reveal myself. I love you too, Jared, and I'm pregnant. Halos yumanig ang mundo ni Jared sa sinabi ni Mela. What? I don't know what to say. Shut up and kiss me. Wika ni Mela at agad din naman siyang hinalikan ni Jared. Tuluyan ang nakulong ang kinilanang ama ni Mela. Pinagbabayaran na nito ang mga naging kasalanan niya. Hindi siya gumante sa kinilala niyang ina dahil alam niyang naging sunod-sunuran lang ito. Lalo naman si Ella na never siyang sinaktan. Habang ang kapatid na si Lala ay kinupkup ni Mela at magkakasama na silang nakatira sa isang bahay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!